Noong Hulyo 15, 2023, inilabas sa buong mundo ang larong VR MMO na may walang hanggang posibilidad, Infinite Dendrogram. Pagkatapos mag-login, sasalubungin ang mga manlalaro ng isang pusang kontrolado ng artipisyal na intelihensya na si Cheshire Hash 13. Ang unang kailangang gawin ng mga manlalaro ay pumili ng pangalan, at pumili si Ray Starling ng isang halos kapareho ng tunay niyang pangalan. Kasunod nito ang pag-aayos ng kagamitan at itsura ng karakter. Pinanatili ni Ray Starling ang itsura niya sa totoong buhay, pero gumawa siya ng ilang pagbabago para bumagay sa laban sa laro. Tumingin siya sa salamin sa isang binatang may kulay ginto na buhok at kaswal na suot, at sinabi niyang ayos na yon. Inamin ito ni Cheshire at binigyan siya ng isang bag ng mga gamit, kasama na ang pondo para simulan ang kanyang paglalakbay. Ang susunod na hakbang para sa mga bagong manlalaro ay ang pag-implant ng isang embryo. Pumikit ang robot na pusa at nag-snap ng mga daliri, at lumitaw ang isang embryo sa anyong pang-embryo sa kamay ni Ray. Ipinaliwanag ni Cheshire na maaari niya itong alisin kapag lumipat na ito sa unang anyo nito. Depende sa personalidad ng may-ari, mag-evolve sila sa lubos na magkakaibang mga paraan. May kumikislap na mga mata, binigyang diin ni Cheshire na mayroon itong walang hanggang posibilidad ng ebolusyon. Kinuha ng mekanikal na pusa ang isang aklat at ipinaliwanag na kasama rito ang mga uri na tulad ng mga ito. Una ay ang armas type na sandata, guardian type na mga halimaw, chariot type na mga sasakyan, castle type na mga estruktura, at territory type na mga harang. Namangha si Ray sa dami ng mga uri at nakaramdam siya ng pagka-overwhelm. Matapos hintayin na matapos siya magsalita, nagpatuloy si Cheshire sa pagpapaliwanag na ang 5 uri na ito ay maaaring mag-evolve sa bihira o advanced na mga anyo, at mayroon pang natatanging uri na maaaring palaring makuha ni Ray. Tumingin si Ray sa bilog sa kamay niya at bumulong, "Umaasa ako sa iyo, kasama." Ang huling gawain na kailangang tapusin ng mga bagong manlalaro ay ang pagpili ng in-game na nasyonalidad. Lumilitaw ang isang bilog na orb na umiikot sa itaas ng kanilang ulo. Tiningnan ito ni Ray ng isang beses at pinili ang kaharian ng altar. Kinumirma ito ni Cheshire at sinabi niyang i-transport niya si Ray sa kabisera ng kaharian ng altar. Bago matapos ang gawain, tinanong ni Ray ang mekanikal na pusa kung kailangan ba niyang pumili ng layunin para sa pagpunta roon. Kaswal na tumugon si Cheshire na pwede ang kahit ano, kung maging demonyo man o maging bayani ay lubos na nasa kanya ang pagpili. Nasa kanya kung pipiliin niyang maging masigasig o walang silbi. Pwede pa nga niyang piliing gumawa o hindi gumawa ng kahit ano, manatili sa Infinite Dendrogram o malis. Nagpaalam si Cheshire kay Ray at idinagdag na gaya ng embryo, dapat na rin niyang simulan ang kanyang paglalakbay na may walang hanggang posibilidad. At kaya pumasok si Ray Starling sa mundo ng Infinite Dendrogram. Ang bughaw na langit, ang huni ng mga ibon, at pati ang lupa sa kamay ni Ray ay nagpaparamdam na totoong-totoo ang mundong ito. Pumasok siya sa kabisera ng altar, isang nakapanghihilakbot na tanawin na may kumikislap na mga gusaling dikit-dikit ang pagkakatayo. Napasigaw si Ray sa pagkabighani, iniisip kung laro nga ba talaga ito. Ang unang kailangan niyang gawin pagdating ay hanapin ang kanyang kapatid malapit sa fountain. Habang hilo pa at hindi sigurado kung saan tutungo, nabunggo siya ng isang tarantang dalaga. Ipinakita ni Grandria kay Ray ang isang papel na may larawan ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid, tinatanong kung nakita niya ito, at nanginginig ang boses sa pag-iyak. Ibinigay ni Ray pabalik ang litrato, humihingi ng paumanhin at ipinaliwanag na kararating lang niya. Iniwan pa rin ng dalaga ang kanyang contact information kay Ray, at hiniling na makipag-ugnayan ito kung makita niya ang kapatid niyang babae. Pagkatapos ay mabilis na umalis habang binabasa ni Ray ang impormasyong iniwan niya. Nagulat siya nang ianunsyo ng sistema na na-activate ang level 5 na quest para hanapin si Million Grandria. Si Ray, na unang beses palang makaranas ng quest, ay napatingin ng namamangha sa direksyong pinagtakbuhan ng dalaga, pabulong na sinasabing NPC siya. Pero ang level 5 ay isang mahirap na quest na para sa mga grupo, at nagtataka siya kung paano siya nadamay dito. Panandali ang isinatab ay ni Ray ito para hanapin ang kanyang kapatid at makakuha ng dagdag na impormasyon. Sa fountain, nakita lang niya ang isang malaking oso na kumakanta ng kuma-kuma habang nagtitipon ang mga bata sa paligid na sabik na sabik. Lumapit siya at bumulong sa tainga ng oso, tinatanong kung siya ba si Shuichi. Tumawa ang oso at kinumpirma iyon, ibinigay ang lahat ng candy niya sa mga bata, at hinintay silang umalis bago ipakilala ang sarili kay Ray bilang Shu Starling sa laro. Hindi nag-aksaya ng oras, ipinakita ni Ray sa kanya ang papel na may quest. Tiningnan ito ni Shu at nakilala itong quest ni Liliana, at sinabi niyang hindi siya nakatanggap ng katulad na quest. Sinabi niya kay Ray na si Liliana ang pinakasikat na tao sa kahariang ito. At may mga manlalaro at mga tiyan na NPC na gumawa pa ng fan club para sa kanya. Ayon sa paliwanag ni Shu kay Ray, ang tiyan ay isa pang tawag sa mga NPC. Nagtanong si Ray nang nagulat kung pwede ring sumali ang mga NPC sa mga fan club.
Ipinaalam sa kanya ni Shu na ayon sa mga paliwanag ng admin, mayroon silang kamalayan at personalidad na maihahambing sa mga tao, kaya normal lang na lumahok sila sa mga quest. Gayunpaman, ang problema ay hindi maintindihan ni Ray kung bakit siya nakatanggap ng quest mula sa isang napakasikat na tiyan. Pero sabi ni Shu, napaka-praktikal ng mundong ito. Walang kinakailangang kondisyon para ma-activate ang mga quest. Minsan samba o pagkakataon lang ang dahilan kung bakit nakakatanggap ang isang tao ng quest sa madaling salita. Walang hanggan ang bilang ng mga quest. Para matapos ang isang quest, kailangan mo ng lokasyon. Tinanong ng oso si Ray kung may natanggap ba siyang anumang pahiwatig. Ipinakita niya kay Shu ang papel na ibinigay sa kanya ni Grandria kanina at sinabing iyon lang ang meron siya. Sinuri ni Shu ang likod ng papel at naroon ang isang sulat mula kay Milia. Dahil sa sulat na ito, makukumpirma ni Shu na masama ang lagay. Nabanggit sa sulat ang insect spray. Kapag nagdala siya ng insect spray, ibig sabihin lumabas ang dalaga sa kabisera papunta sa Rivi Ancient Forest. Ang Rivi Ancient Forest ay winasak at sinakop ng mga insect-type na halimaw at sa ngayon, isa na itong higanteng pugad ng mga halimaw. Sinabi ni Shu na kailangan nilang tapusin agad ang misyon. Ang ganitong uri ng quest ay kusang nabibigo kapag hindi natapos sa takdang oras. Binigyang diin niya na iba ang mundong ito kaysa sa mga nakaraang laro at may mga konsekensya para sa mga manlalarong hindi nakakatapos ng mga quest. Nang makita ang litong mukha ni Ray, idinugtong niyang kapag namatay ang isang Echen, hindi sila kayang buhayin muli. Ibig sabihin, maaaring mamatay ang mga bayani, mga talento, mga kapitan ng kabalyero, o kahit mga monarko. Kahit ganoon, patuloy pa rin gumagana ang mundo sa Infinite Dendrogram. Naisip ni Ray na kahit NPC lang sila, wala silang pinagkaiba sa mga tao, at dahil dito ay nakaramdam siya ng labis na bigat. Inilahad ni Shu ang malaking kamay niya para mag-high five kay Ray, at sinabing tatapusin nila ang quest na ito nang magkasama at bibigyan ito ng masayang wakas. Ngumiti si Ray at itinapik ang kamay nito, sumasang-ayon na tapusin nilang dalawa ang misyon. Dahil sa agarang pangangailangan, dumiretso sila sa kabubatan. Binigyan ni Shu si Ray ng maraming gamit dahil bago pa siya at kakaunti ang karanasan. Sinabi niya na kapag naisusuot ang mga ito ay parang may 5 pang dagdag na buhay. Maingat ding idinagdag ni Shu si Ray sa kanyang team dahil kung alam niya ang status nito ay mas madali niya itong masuportahan. Bago harapin ang panganib, tinanong ni Ray kung ano ang parusa kapag nawala ng isang buhay. Sumagot si Shu na hindi makakalog-in ng 24 na oras. Pero ang nakakatakot na bahagi ng parusang ito ay higit pa roon. Ang hindi pag-log-in ng 24 na oras ay katumbas ng 72 oras sa laro. Ibig sabihin ay mawawala ka ng 3 araw ng questing, at sa mundong ganito katotoo, nakakatakot iyon. Tumingin si Ray sa kanyang kapatid at pinagtibay na susubukan niyang iligtas ang dalaga. Samantala, sa kaibuturan ng kagubatan, nakikipaglaban si Grandria sa mga insect-type na halimaw para protektahan ang kanyang kapatid kahit delikado. Ang sobrang dami nila ay nagpapalala ng kanyang pag-aalala, kaya mukhang imposibleng maprotektahan si Milia. Sa sandaling ito, narinig ang putok ng baril ni Shu sa ikalawang anyo ni Balder. Lubos na nagpapasalamat si Grandria sa tulong. Kung wala sila, hindi niya kayang protektahan ang kanyang kapatid. Iwinagayway ni Ray ang kamay niya para itigil ang pasasalamat nito, at hinimok silang umalis muna sa lugar na ito. Nagsalita si Shu, sinasabing hindi pa tapos ang quest dahil level 210 si Grandria, na diretsong nagtataas ng hirap ng quest sa level 5. Habang nagsasalita, binaril niya ang isang lugar sa harap nila kung saan lumitaw mula sa lupa ang isang demi-dragworm para atakihin sila. Sa likas na lakas ni Shu, hindi hadlang ang mga halimaw na ito, kaya umabante siya para patayin ang mga ito ng siya mismo. Pero dahil masyado siyang kampante, naitulak siya ng malalim sa ilalim ng lupa ng isang malaking grupo ng mga halimaw na sabay-sabay kumilos. Nagmamadaling tumakbo si Ray para hanapin si Shu, pero sa kasamaang palad ay inatake siya ng isang halimaw na malapit. Dumagsa si Grandria para harangin ang panganib, at sinabi niyang siya na ang haharap sa mga halimaw habang ililigtas ni Ray ang kapatid niyang si Milia. Alam ni Ray na bilang level 0, magiging sagabal lang siya kung mananatili, kaya pumayag siyang ihatid si Milia ng ligtas. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Milia na kaarawan ngayon ng kanyang ate, kaya nagpunta siya para maghanap ng rimburi para gumawa ng cake. Pero wala nang natira sa mga tindahan, at may isang lalaking may salamin na nagbigay sa kanya ng insect spray. Sinabi ng lalaking may salamin na pwede siyang pumunta sa garden para mamitas. Naisip ni Ray na kasalanan ng lalaking may salamin na pinapunta ang batang babae sa ganito kapanganib na lugar. Magkahawak kamay tumakbo ang magkapatid papunta sa exit gate. Ilang hakbang na lang nang biglang lumitaw ang mga halimaw at hinarangan ang daan nila. Si Milia ang tinarget nila. Pinrotektahan ni Ray ang dalaga mula sa panga ng halimaw, dahilan para parehong gumulong sila sa lupa. Ang kinababahala niya ngayon ay tiyan ang dalaga, at kapag namatay siya, hindi na siya mabubuhay muli, kaya lalo siyang nasasaktan.
Nilagyan ni Ray si Milia ng isang proteksyon na gamit at sinabi niyang tumakbo ito papunta sa gate habang siya ang haharang sa mga halimaw. Biglang inatake si Ray ng mga halimaw, nabawasan ang health bar niya, at napilitang gamitin ang mga potion na ibinigay sa kanya ni Shu. Sunod-sunod siyang uminom ng mga potion at inaatake habang inililigtas si Milia sa panganib hanggang sa maubos ang mga gamit. Yakap-yakap ang dalaga, sinabi ni Ray sa sarili na huwag siyang susuko. Para sa kanya, baka laro lang ito, pero para kay Milia, buhay ito. Tiningnan niya ang braso niya at tinawag ang kanyang embryo. Hindi ba sabi mo marami kang posibilidad? Ipakita mo ang posibilidad ng masayang wakas. Pagkatapos malugmok sa kawalan ng pag-asa, bumuo ng sinag ng liwanag mula sa bilog at isang malinaw na tinig ang tumawag kay Ray na Clingy Master. Dahan-dahang lumitaw ang isang dalaga ng mas malinaw, gamit ang mga nakapaligid na halimaw bilang spotlight sa kanyang debut. Nag-transform siya sa isang espada sa kamay ni Ray, tinutulungan siyang talunin ang mga halimaw gamit ang superior na sandatang ito. Muling nag-transform ang embryo sa anyong tao, at ipinakilala ang sarili bilang Nemesis, ipinaliwanag na sa pamamagitan ng kanyang katawan, puso, at kaluluwa siya ipinanganak. Bilang selebrasyon sa pagkumpleto ni Ray ng kanyang unang quest, pinakain siya ni Shu, sa kanyang papel bilang kapatid, kasama si Nemesis ng marangyang pagkain. Nang makita si Ray na pinupuri ang pagkain, ipinaalam niya na ang may-ari ng establishmento ay nanguna sa ranggo ng Star Chefs, maihahambing sa 3 star na chef sa totoong mundo. Habang hahaplusin na ni Ray ang kanyang ikalawang putahe, isinuspindi ng sistema ang operasyon at nagpakita ng mga notification tungkol sa pangangailangang pumunta sa banyo at pagkagutom. Dahil matagal nang manlalaro, alam ni Shu na kung may anumang issue sa totoong mundo, agad na i-update ng sistema ang impormasyon. Sumagot si Ray. Ganun ba? At nagpasya siyang mag-log out muna ng sandali. Nang marinig ito, tumalon si Nemesis at nagtanong, ano? Kung wala ang master, hindi ako makakakain. Tumingin ang batang babae kay Ray na may bilugang mga mata, hawak pa ang 2 hita ng manok na hindi pa niya kinakain. Sinabi ni Ray na maghintay lang sandali at babalik siya agad. Pagka-login niya muli sa laro, ang pagkain sa mesa ay naubos na ni Shu. Hindi makapaniwala si Nemesis, humiga ng patag sa mesa at nagrereklamo na matagal na siyang naghihintay. Tumawa ng malakas si Shu at sinabi na walang dapat ikabahala dahil may isa pang mesa na puno ng pagkain na inihain. Pumikit siya at pinapayuhan silang ipagpatuloy ang pagkain. Tumingin si Ray kay Nemesis na wala namang kaibahan sa hitsura ng isang bata at nagtanong kay Shu kung nagbabago ang anyo ng mga embryo kapag nag-evolve, iniisip kung mawawala ba ang anyong tao ni Nemesis. Sumagot si Shu na ang mga anyo ng evolution ay nakadepende sa master, pero malamang ay mananatiling dalaga si Nemesis magpakailanman. Bagamat ang arms type ay pwede pang mag-evolve sa ibang anyo, ang Maiden ay hybrid type na pinagsasama ang 2 anyo. Tiningnan ni Ray ang dalaga at napasigaw, kaya pala nakakuha ako ng bihira. Agad namang tumugon si Nemesis, ano ang ibig mong sabihin na bihira? Alam ni Shu ang isang tao na nagmamay-ari ng Maiden type na embryo, bagamat ang isa pang anyo ay ganap na iba, at ngayon ay naging superior embryo na siya. Ipinaliwanag pa niya kay Ray na ang embryo mula unang hanggang 3 anyo ay secondary, ika-4 hanggang ika-6 ay advanced, at ang huling at pinakamas mataas na anyo, ang ika-7 anyo, ay ang superior embryo. Gayunpaman, napakabihira nito, at mas kakaunti sa 100 manlalaro lamang ang nakamit ito. Curious na nagtanong si Ray kung anong level na ang naabot ni Shu. Ipinasok ni Shu ang isang pirasong karne sa bibig niya at sumagot, lihim iyan, sabay alala sa nangyari kanina. Nagtanong si Ray kung may nangyari ba sa pagitan ni Shu at Grandria, kalahating biro, kalahating seryoso. Sumagot siya na galit siya dahil wala naman siyang ginawa, at ikinuwento ang mga pangyayari 6 na buwan na ang nakalipas nang magdigmaan ang Drive Mechanical Empire at ang kaharian ng Altar, na nagresulta sa pagkatalo ng kaharian. Bunga nito, nawala ang 1/4 ng kaharian. At sa mga tiyan, nawala ang kanilang mga dakilang pantas, kalahati ng kanilang mga kabalyero, at namatay ang hari. Sa katotohanan, pantay ang lakas ng 2 bansa. Ngunit karamihan sa mga master ng kaharian ng Altar ay hindi lumahok sa laban. Ang dahilan ay hindi nag-alok ng gantimpala ang hari, samantalang malinaw namang sinabi ng kaaway ang kanila. Ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kaharian ay ang lahat ng 3 sa Great 3 ay nanatiling wala sa labanan. Ang leader ng Kill Ranking Board na ang tunay na pangalan ay hindi alam, King of Destroy. Ang leader ng Solo Ranking, Figaro, at ang leader ng Clan Ranking, Fuso. Dahil hindi lumahok ang 3 manlalaro na humahawak sa nangungunang pwesto sa 3 ranking board, sumunod ang karamihan sa mga manlalaro ng ibang ranggo. Hindi pa rin maintindihan ni Ray at nagtanong kung bakit galit si Grandria kay Shu. Kalmado siyang sumagot na ito ay dahil siya ay mataas ang ranggo na manlalaro na hindi lumahok at ang dating kapitan ng kabalyero na namatay sa laban ay ang ama niya. Umiling si Ray matapos marinig ito at nagtanong kung bakit hindi lumahok si Shu. May sariling problema si Shu.
Masisira ang kanyang cover kung masira ang kanyang kagamitan. Medyo nagulat si Ray nang marinig ito, kaya pinanatili ni Shu ang kanyang anyo gaya sa totoong mundo. Sumang-ayon siya na ang dahilan ni Shu sa hindi paglahok ay talagang hindi maganda. Nang tanungin ni Ray kung muling mag-aatake ang mga kalaban sa hinaharap, nag-atubili si Shu. Sinabi niya na habang humihina ang kanilang panig, patuloy namang lumalakas ang iba. Ang susunod na labanan ay magiging napakahirap. Higit pa rito, matapos ang pagkatalo ng altar, maraming manlalaro ang nagpasya na lumipat sa ibang lupain na nakagulo sa mga ranggo. Naisip ni Ray na maaaring ito na ang pagkakataon niya para umakyat sa ranggo. Sumingit si Nemesis na nakaupo sa tabi niya at sinabi na mukhang nahanap na niya ang layunin niya. Plano niya muna ay mag-grind ng levels tapos umakyat sa mga ranggo. Payo ni Shu na kailangan muna niyang makakuha ng kagamitan at pumili ng propesyon. Kinuha niya ang isang katalogo ng mga propesyon na akma kay Ray. Kinuha ito ni Ray at binuksan sa unang pahina, Paladin. Napasinghap si Shu, kakaiba yon. Karaniwan, hindi pwede ng mga bagong manlalaro na pumili ng high-level na propesyon gaya ng Paladin. Kasama rito ang parehong high-level at superior level na mga propesyon. Kapansin-pansin, ang superior level na mga propesyon ay ibinibigay lamang sa isang manlalaro at may mahigpit na mga kinakailangan. Nagtanong si Ray kung ano ang mga kinakailangan para sa Paladin. Sumagot si Shu na kabilang dito ang mga sub-dragon level na boss. Kailangang talunin niya ng personal ang higit sa 50% ng mga ito. Sumingit si Nemesis, ang mga mabahong centipede na yon ay madaling patayin. Nagpatuloy si Shu sa susunod na kondisyon, ang mag-donate ng 200,000 lure sa simbahan. Naisip ni Ray na magbenta ng item drops, iniisip na makakalikom siya ng higit sa 400,000. At ang huling kondisyon ay makatanggap ng rekomendasyon mula sa isang pangunahing miyembro ng mga kabalyero o isang may kaugnayan na tao. Nagreklamo si Ray na imposibleng matupad ang huli. Sinaway siya ni Nemesis, sinasabing mali siya, dahil nakatanggap siya ng katulad na bagay kahapon lang, ang paunahing gantimpala mula sa quest kahapon. Tinulungan ni Shu si Ray na matugunan ang lahat ng mga kinakailangan bago magpaalam at sinabi na tumawag siya kung magkakaproblema. Mas naging madali ang level grinding ni Ray sa mataas na level na propesyon. Tumaas ang kanyang level sa 3, kasabay ng isang bagong kasanayan. Nagulat si Ray na ang healing magic ay tunog kahanga-hanga na. Napansin ni Nemesis ang dalawang manlalarong nahihirapan at napalilibutan ng mga halimaw, ngunit hindi nila maaaring tulungan dahil maagaw nila ang karanasan at magiging hindi maganda ito para sa dalawa. Ang dalawang nasa loob ng palibot ng mga halimaw ay nakatanggap ng first aid na suporta mula kay Ray, kaya naging makatwiran ang lahat. Matapos malipol ang mga halimaw, nagpakilala ang dalawa. Ang isa ay nagngangalang Rook, na kagabi lang nagsimulang maglaro, at ang kasama niyang babae ay si Babylon, isang guardian type na embryo. Masiglang umiikot si Nemesis sa paligid ni Babylon, sinasabing bihira siyang makakita ng guardian na anyong tao. Pinaalalahanan siya ni Ray na tumigil sa pagtitig sa iba. Bilang pasasalamat, inanyayahan sila ni Rook na kumain. Pagbalik sa kagubatan, determinado si Ray na maabot ang level 3 ngayong araw. Hindi ito maisa sa katuparan ng isang embryo na hugis halimaw ang umatake. Sa paligid niya ay nagsimula ang mga sigaw ng ibang manlalaro. Ito ay walang iba kundi isang PvP play killer na pananambang, at ang mga manlalaro ay naging mga biktima ng pagpaslang, kasama na si Ray. Nang magkaroon siya ng sapat na oras para mag-log back sa laro, nakita niya si Nemesis na nakaupo ng malungkot sa tabi ng fountain. Humingi ng paumanhin ang batang babae kay Ray, sinasabing kung mas malakas siya, hindi siya matatalo ng ibang mga embryo. Umiyak ng malakas si Nemesis, sinasabing kung hindi siya manlalaro, maaaring mawala na siya magpakailanman na nagdulot ng takot sa kanya. Ipinatong ni Ray ang kamay niya sa balikat nito, hindi itinatanggi ang sinabi niya, at pinakalma siya, sinasabing nandito pa rin sila, buhay pa rin para subukan muli. Magiging mas malakas sila nang magkasama at maghihiganti sa mga taong iyon. Nabawi ni Nemesis ang kanyang espiritu, at sumang-ayon na tama ang sinabi niya. May mahabang landas pa silang tatahakin. Pinatibay niya na babayaran ng Master ang kanyang mga ginawa. Dahil sa maraming picky incidents na nagaganap malapit sa Royal Capital, kailangan ni Ray pumunta sa Royal Cemetery para manghuli ng mga halimaw. Nanginginig si Nemesis sa takot dahil wala ng ibang manlalaro sa paligid at medyo nakakatakot ang tanawin. Optimistiko, ipinaalam ni Ray sa kanya na kakaunti ang tao doon dahil kailangan nilang gumastos ng 100,000 lure para sa pass at hindi inaasahan sa gate. Hindi kailangan ng pass ang mga paladin. Dahil dito, napasigaw siya sa sakit sa ginastos na 100,000 lure. Nabawi ang kanyang loob at naghanda para manghuli ng mga halimaw. Nakita niya si Nemesis na nakababa ang ulo, nanginginig at sinasabing hindi siya natatakot. Kahit na naiinis siya sa mga nabubulok na bangkay, ginawa niya ng maayos ang kanyang tungkulin, at pinaalalahanan si Ray na may paparating na tao mula sa ibaba. Salamat kay Nemesis, naiwasan ni Ray ang isang surprise attack.
Sinabi niya sa kanya na siya ang magpapasya, lalaban ba o tatakbo. Hawak ni Ray ang espada sa kamay, handang harangin ang atake sa sandaling lumitaw ang ibang tao. Hindi inaasahan, paglitaw ng ibang tao, yumuko sila at humingi ng paumanhin kay Ray, ipinaliwanag na inakala nila siyang halimaw at inatake mula sa malayo. Tinanong ni Figaro kung ano ang ginagawa niya sa solo level na ito, at iminungkahi na mas ligtas sa mas mababang level sa labas. Nagtanong si Ray kung hindi ba alam ang balita sa kasalukuyan. Maraming peaky incidents ang nagaganap sa paligid ng kabisera, kaya hindi ligtas. Sumagot siya na nasa loob siya ng 5 araw, kaya hindi niya alam ang nangyayari sa labas. Nang makita na pareho silang nagulat, ipinaliwanag ni Figaro na sinusubok niya kung gaano kalalim ang kaya niyang puntahan ng mag-isa. Sa pagkakataong ito, mukhang nakapagtala siya ng bagong record sa level 48. Nais niyang ipaliwanag ito upang aliwin ang kanilang pag-aalala, ngunit nagulat siya nang lalo pa silang matakot nang marinig ito. Tinanong ni Ray kung siya ba talaga ang Figaro mula sa top rankings, nagtataka kung paano ang isang tulad niya ay nasa ganitong mga lugar. Ipinaliwanag ni Figaro na nasisiyahan siyang pumasok sa mga labyrinth na katulad ng mga arena. Ipinaalam niya kay Ray na mayroon ding ilang mga ganito sa kaharian, gaya ng mga lungsod ng labanan tulad ng Gideon. Dahil hindi binibilang-bilang kamatayan ang pagkamatay sa arena, iminungkahi niyang subukan ni Ray ito. Bago umalis, sinabi niya kay Ray na bukas ay ligtas na muli sa labas para mag-grind, at kapag mataas na ang level niya, dapat niyang bisitahin ang arena para sa labanan. Kinilala ni Figaro na may kakayahan ng dalawa dahil na-block nila ang kanyang atake at nanatiling buo. Nagustuhan niya si Ray, kaya kapag nagkaroon ng pagkakataon, papasok siya sa arena para makipagkumpetensya. Nasasabik si Ray at sinabi kay Nemesis na ito ay magandang balita. Ngayong araw, magpupursige silang mag-grind ng levels. Ngayong umaga, ang paligid ay puno ng balita na lahat ng lugar para sa level grinding ay hindi na pinapi. Gaya ng sinabi ni Figaro, hahanap siya ng paraan para lutasin ang mga peaky incidents sa timog, kaya hindi alam ni Ray kung sangkot siya sa ibang lugar. Ayon kay Ray, mababa ang posibilidad. Doon nakatira ang Combat City. Sa kanyang pagbalik roon, maaaring naayos na niya ang timog na rehiyon, pero walang dahilan para atakihin ang ibang lugar. Sang-ayon si Nemesis, dahil narinig niya itong sabihin na nakakaabala sa kanya kapag naharang sa kanyang daraanan. Si Rook, na nakaupo sa tapat ni Ray, ay curious kung bakit nawala lahat ng peaky incidents sa ibang mapa. Hinuha ni Ray na maaaring kusang umatras ang iba pagkatapos makita na naayos na ang Southern Group, o sabay-sabay, may mga tao rin sa ibang lugar na naglinis. Isang babae na may suot na itim na salamin ang naupo sa tabi nila at sinabi, eksakto. Ipinakilala niya ang sarili bilang Marie Adler, isang mamamahayag. Tinanong niya kung gusto nilang marinig ang katotohanan tungkol sa kung paano naganap ang lahat, ngunit hindi libre ang impormasyon. Pagkatapos tumanggap ng bayad, unang ibinigay ni Marie ang huling impormasyon. Ang mga gumagawa ng PK ay ngayon nahaharap sa sentensya ng kamatayan. Ang mga gang ay KNR sa Silangan, Mad Castle sa Timog, at Goblin Street sa Kanluran. Bawat isa sa 3 PK gang ay may sariling mga kahilingan. Ang mga nakatalo sa kanila ay mga master na nagmamay-ari ng mga embryo na na-evolve na sa ika-7 anyo. Ipinakita ni Marie ang isang device na nagpo-project ng buong eksena ng pangyayari na siyang tampok. Nagsimula sa Timog, nagtakda ang PK Group ng mga kondisyon para sa mga manlalaro, kung kaya nilang magdulot ng pinsala sa Iron Man, sila ay palalayain. Na-activate ang skill na damage reduction sa Iron Man, kaya gaano man kasigasig ang mga manlalaro, hindi nila natugunan ang kinakailangan at sa huli ay napatay sa takot. Si Figaro ang nagpakalma sa PK Group sa Timog, pinatay ang maraming miyembro ng PK upang linisin ang daan bago siya lumitaw. Lumabas mula sa mga anino, nagreklamo si Figaro na masyadong maraming tao ang nakaharang sa daan ngayon. Tinanong niya kung ang leader ba ay si Armor, at binanggit ang mahusay nitong depensa, at ipinaliwanag na bukod sa kanya, lahat ng kasama niyang PK ay naayos na bago lumitaw si Figueroa. Hindi gusto ni Figueroa na makialam sa mga ganitong bagay. Naglinis siya ng kusa dahil naharang sila sa kanyang daraanan pauwi. Ngayon, natira na lang ang boss, at kung handa siyang umatras, hindi siya saktan ni Figaro. Bumulong si Armor, ini-evaluate si Figaro mula ulo hanggang paa, napansin ang mahusay nitong kagamitan, at pinili na umatras. Maging mabait pa, pumirma siya ng kasunduan, at tinawag si Figaro para makita. Habang lumalapit si Figaro, patuloy na nagbibilang si Armor hanggang sa 4 na hakbang ang distansya, bigla niyang ginamit ang skill para subukang durugin si Figaro. Sa close range lang maaaring ilabas ng embryo niya ang killer technique nito. Tumayo si Figaro, naghintay hanggang ilunsad ni Armor ang atake, at bigla niyang ginamit ang chain para hilahin ito pabalik, diretsong inilapat ang finishing blow. Tahimik na pinuri ni Ray ang labanan habang pinapanood ito sa pamamagitan ng Orbi, itinuturing itong brutal na laban. Sunod ang Silangan at Kanluran, parehong sangkot ang dalawang babae na may napakalakas na kapangyarihan.
Itinuro ni Marie ang orb na nagpo-project ng eksena, at sinabi sa lahat na ang babae sa loob ay si T1EDU3NH1E5 Silam, na dalubhasa sa pagkalason ng mga recruits. Ang dahilan ng pagsali sa PK ay nanatiling hindi malinaw. Sa wakas, sa hilaga, ang pagkakakilanlan ng perpetrator ng PK ay hindi pa rin beripikado, tanging alam lamang na siya ay isang super assassin. Itinuro ni Marie sa loob ng orbi, hinikayat silang tumingin, ang anino na panandaliang lumitaw ay ang misteryosong King of Destroy. Ayon sa mapagkakatiwalaang mga sanggunian, ang embryo niya ay isang battleship. Sinunog ng ranking leader ang buong kagubatan hanggang sa abo, kaya inisip ng mga tao na hindi ligtas na makatakas ang super assassin. Pagkatapos ng kwento, pumunta si Ray at Nemesis sa kagubatan upang suriin mismo, lahat ay nasunog na hanggang abo. Namangha si Ray sa kapangyarihan ng superior level na embryo na pag-aari ng King of Destroy. Natagpuan ni Nemesis ang isang space door mula sa mga guho at pumasok upang tingnan kung ano ito. Tumayo si Ray sa harap ng pinto, nag-atubili sandali bago pumasok. Nakaupo ng komportable si Nemesis sa tabi niya ang AI cat na si #13 Cheshire, na nag-enjoy sa tsa. Tinanong niya si Ray kung bakit siya nag-aalangan. Kinuha ni Ray ang tasa ng tsaa mula sa kamay ni Cheshire, at tinanong kung ano ang ginagawa nito dito. Sumagot si Cheshire na naghahanda ito upang mapanatili ang kapaligiran, kahit na hindi ito ang kanyang trabaho. Gayunpaman, nagulat ito na nakapasok ang dalawa sa espasyong ito dahil hindi ito kayang gawin ng ordinaryong tao. Kung ang embryo ni Ray ay isang maiden, hindi nakapagtataka ang pangyayaring ito. Hindi naintindihan ni Ray at nagtanong kung ano ang espesyal sa mga maiden. Ipinaliwanag ni Cheshire na marami silang pagkakatulad, ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay hindi maisasalin. Alam lang ni Ray na ito ay isang security system. Itinabi muna niya ito at tinanong si Cheshire kung malapit na bang maibalik ang lugar. Sumagot si Cheshire na hindi ito babalik sa orihinal na estado, ngunit makakatulong ito na muling umunlad ng maayos. Ang mundong ito ay gumagana sa pamamagitan ng autonomous na kilos at mga natitirang elemento na nagmula dito, at ang mga entidad gaya ni Cheshire ay direktang nakikialam. Kahit na parusa ito mula sa AI, itinuturing itong isang eksepsyon. Ipinaliwanag ni Cheshire na para sa mga wanted ng bansa, kailangan lamang nilang mag-log out o mamatay at bumalik sa laro upang lumaya sa kanilang mga krimen. Mula rito, naisip ni Ray na marami pa ring makapangyarihang kriminal sa paligid. Pinanood sila ni Cheshire habang sila'y umaalis, at sinabi na matagal na mula nang huli nitong makasalubong ng may ganitong anyo. Nais nitong bigyan sila ng isang alaala, ngunit para sa mga administrador, ito ay ipinagbabawal. Sinabi ni Cheshire na hindi na kailangan dahil nakapag-cake at sana siya. Sumingit si Nemesis, sinasabing talagang kamangha-mangha ito. Naalala ni Cheshire ang isang bagay at tinanong si Ray kung balak niyang pumunta sa Gideon at kung maging maingat. Nagsalita ito ng may palatandaan, pinaalalahanan siya na ang puso ng demonyo ay nasa tiyan, tandaan lang ito. Bago pumunta sa Gideon, nagpunta si Ray at Rook sa guild upang maghanap ng mga quest na matatapos sa daan. Ayon kay Rook, mula nang muling mabuksan ang ruta, hindi maiiwasang humiling ang mga mangangalakal ng escort. Biglang naisip ni Ray na hindi pa niya tinanong si Rook kung ano ang propesyon niya. Nang marinig ang sagot ni Rook na pimp, nagtanong siya kung propesyon ba ang pimp sa libro at ano ang mga kasanayan nito. Ipinaliwanag ni Rook na marahil ang pimp ay isang uri ng propesyon sa pag-tame ng mga halimaw. Iniisip ni Ray na dapat maging patas, binuksan niya ang kanyang sariling skill panel para makita ni Rook. Napamangha si Rook at napasigaw, Holy Knight na may fashionableng kagamitan, astig naman. Nagtaka siya kung ang counter-absorption at vengeance is mine ay mga natatanging kasanayan ni Nemesis. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Rook na ang vengeance is mine ay magpapabago sa kanya bilang isang sandata at direktang i-equip kay Ray. Lumipat ang kanyang atensyon sa dyaryo sa kamay niya. Ang daan patungong Gideon ay may ilang malalaking boss tulad ng Pack King, Loboda, o ang Great Demon Head. Masigla niyang sinabi na magiging masaya kung makatagpo sila ng mga ito. Tinignan siya ni Ray kay Nemesis ng may inis, sinasabing wala siyang interes sa mga halatang panganib. Kumikislap ang mga mata ni Babylon habang tinitingnan si Rook, na agad namang tumanggi, hindi rin interesado sa ganoong mapanganib na bagay. Misteryosong lumitaw si Marie, tahimik na umupo sa tabi nila at nakikinig sa kanilang usapan, hanggang sa biglang mapansin siya ni Ray. Kinuha ni Marie ang isang candy at sinabi na may negosyo siya sa Gideon, kaya gusto niyang tumanggap ng ilang quest sa daan. Aksidenteng narinig niya ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpunta sa Gideon at sumama siya sa kanila. Tinanong ni Ray ang opinyon ng lahat at lahat ay sumang-ayon na hayaan si Marie na sumali. Lalo na't ito ang kanilang unang paglalakbay sa ibang lungsod. Sinabi ni Marie sa lahat na ang paglalakbay ang kanyang espesyalidad, kaya maaasahan nila siya rito. Ipinakita ni Ray ang isang quest para mag-transport ng mga kalakal mula sa lokal na lugar patungong Gideon na may gantimpalang 30,000 lure at tinanong ang opinyon ng lahat.
Sumang-ayon ang lahat sa quest na ito, kaya nagparehistro si Ray at aalis sila bukas ng umaga. Nakakuha si Rook ng gantimpala mula sa pagtame ng mga halimaw upang magsilbing transportasyon para sa lahat sa kanilang paglalakbay patungong Gideon. Itinaas niya ang kamay upang ipakita kay Ray ang kumikislap na bilog na tinatawag na jewel na ginagamit para i-contain ang mga halimaw. Halos nakalimutan ni Marie na sabihin sa lahat na ang kanyang journalist skill ay nakakatulong lamang para pataasin ang kanilang experience. Bilang kapalit, wala siyang magagawa sa labanan. Ngumiti siya, hinihikayat ang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Bago nila makita ang kanilang reaksyon, malakas na binalaan sila ni Nemesis na tumingin sa unahan. Isang merchant caravan sa unahan ang inaatake at hinaharang ng mga halimaw. Naramdaman ni Ray na kakilakilabot kung iwanan silang mamatay ng ganito. Ngunit kung lahat sila ay makakakuha ng death penalties ngayon, nangangahulugan ito ng pagkabigo ng misyon. At hindi nila pwedeng hayaang malagay sa panganib ang mga tao nang hindi tumutulong. Lumiko si Ray at tiningnan ang lahat sa karwahe na parang nagtatanong ng kanilang desisyon. Nagsalita si Rook. Laban tayo at mumiti si Marie bilang pagsang-ayon. Inutusan ni Rook si Marilyn na linisin muna ang daan bago tumulak ang dalawa pasulong. Sa kabutihang palad, ang maliliit na halimaw na ito ay walang laban sa dalawa. Kaunting oras lang ang kinailangan upang matanggal sila. Lumapit ang commander mula sa kabilang panig upang pasalamatan si Ray, sinasabing kung hindi nakarating ang dalawa sa oras, ang buong hukbo niya ay mapapawi. Sumagot si Ray na hindi siya, utang lahat ito kay Rook. Ngunit bago niya matapos, inatake siya ng isa pang halimaw. Salamat sa mabilis na reflex ni Nemesis, nakaiwas siya sa panganib sa tamang oras. Ngunit ang halimaw na ito ay mas malakas kaysa sa mga nauna. Tumakbo si Marie, pinaalalahanan si Ray na mag-ingat dahil ito ay isang ubum ultra boss monster. Agad na naalala ni Ray ang boss sa bounty list, ang Great Demon. Bumabukas ito sa pamamagitan ng pagbuga ng lason, pinalilibutan ang lahat. Naging maswerte si Rook na nakaiwas sa lason salamat kay Babylon na lumilipad ng mataas sa itaas. Ngunit hindi ganoon kinaswerte si Ray. Nakatayo siya sa tabi mismo ng halimaw, kaya siya ang pinakamasang lasunin. Sa agarang sitwasyon, sumugod si Marilyn, itinutulak ang halimaw palayo upang iligtas ang buhay ni Ray. Si Marie, na nakatayo sa labas ng bilog ng halimaw, ay nagtapo ng isang purple na likido sa mukha ni Ray. Tumayo siya mula sa lupa, tinatanong kung ano ang ginagawa nito, hindi ba siya miserable ng sapat nang hindi pa dinadagdagan ng asin sa kanyang sugat. Matapos siyang pagsabihan, napansin ni Ray na ang kanyang buong katawan ay gumagalaw ng malaya muli. Ipinagbigay alam ni Marie na ang elixir ay isang antidote. Nagdala siya ng magandang balita para kay Ray. Sa susunod na 180 segundo, magiging immune siya sa lahat ng negatibong status effect. Nabawi ni Ray ang kanyang kumpiyansa. Kung lalaban siya sa kanyang pinakamahusay na kondisyon, ang halimaw na ito ay hindi magiging iba kaysa sa ibang mga bob. Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod patungo sa halimaw, umiikot sa paligid ng mga gumagalaw nitong paa upang hiwain ang hita nito. Sa kirot, agad na sinipa siya ng halimaw palayo. Tahimik niyang kinuwenta ang pinsalang idinulot ng bawat atake ng halimaw sa kanya, iniipon ang pinsala upang gamitin ang vengeance is mine. Biglang sumigaw si Nemesis, binabalaan si Ray na mag-ingat, sa itaas, isang nakasakay na lumilipad na hayop ang biglang lumitaw, sinubukang habulin siya ngunit nabigo. Nagsimulang mag-alala si Ray na kung sabay silang atake, wala na siyang magagawa. Si Rook, na nayakyat pabalik ni Babylon sa tamang oras, ay tumawag kay Ray na iwan ang Rockbird sa kanila. Dapat siyang mag-focus kay Gardranda. Pagkatapos nitong sabihin, lumipad muli ang dalawa upang habulin ang Rockbird. Nakita si Ray na nakatayo pa rin, nakatingin kay Rook, kaya pinaalalahanan siya ni Nemesis. Master, huwag sayangin ang kanilang kabutihan. Muling nag-focus si Ray, tiningnan ang effect time, 57 segundo na lang ang natitira. Kung mababawasan niya ang recovery ability, makakayanan niya ang 3 o 4 pang suntok. Muling sumugod si Ray at Nemesis kay Gardranda. Naiintindihan niya na kaya pa rin silang lumaban salamat sa elixir ni Marie at kay Rook na humahadlang sa Rockbird. Kaya hindi siya nag-iisa. Sa huling 10 segundo, tinamaan si Ray ng isa pang atake mula sa halimaw. Sumigaw siya para kay Nemesis, iniipon ang pinsala, at ginamit ang espada upang putulin ang ulo nito. Kahit na nawala ang ulo, patuloy na nagpakahirap si Gardranda, ginagamit ang mga kamay upang suntukin si Ray palayo. Kasabay ng pagkawala ng bisa ng gamot. Tumitig si Nemesis nang may takot sa headless na Gardranda na patuloy na kumikilos, hindi maintindihan ang nangyayari. Iginiit ni Ray na nawasak na ang puso nito. Nabanggit ang puso, naalala niya ang sinabi ni Cheshire na, ang puso ng demonyo ay nasa tiyan. Bulong ni Ray, kaya ganun ba? Ngunit kahit na alam niya ito, wala siyang magagawa, ubos na ubos ang kanyang lakas. Bumagsak si Ray sa lupa, ngunit biglang tumayo muli, mahinang nagsabi, hindi pa sumuko ang aking mga teammate, kaya paano ako susuko?
Kinuha niya muli ang kanyang espada, sumigaw na lilampasan niya ang limitasyong ito at makakamtan ang tagumpay. Tinanong niya si Nemesis kung handa na ba siya sa hindi balansing laban na ito, ngunit pinaalalahanan siya ng dalaga na bigyang pansin ang beeping mula sa system. Maraming babala ang lumabas kasabay ng countdown timer, naghihintay na kumpirmahin ni Ray kung o hindi. Si Gardranda, sa kabilang panig, ay nakapag-regrow ng dalawang mata, hinahanap si Ray. Dahil walang oras para mag-isip, tanging pagpili lamang ang maaari niyang sugalin. Ipinakita ng system ang isa pang notification, kinukumpirma ang proseso ng evolution. Napilitang pumasok si Nemesis sa emergency evolution nang matapos ang timer. Si Nemesis, sa kanyang ikalawang anyo ng evolusyon, ay tumulong na hadlangan ang atake mula sa halimaw. Sinabi ni Nemesis kay Ray na sa kanyang ikalawang anyo, naramdaman niya ang umaapaw na kapangyarihan, parang kaya niyang talunin ang halimaw ng kasing dali ng pag-ikot ng kanyang kamay. Gamit ang kanilang bagong kapangyarihan, naghanda silang harapin ang huling round kay Gardranda. Ngunit sa gitna ng laban, lumitaw ang kahinaan ng bagong anyo, hindi nila magamit ang counter-absorption at vengeance is mine. Ibig sabihin, upang magamit ang dalawang galaw na ito, kailangan nilang bumalik sa first form bilang isang espada. Plano ni Ray na unang immobilize ang halimaw sa pamamagitan ng patuloy na paggupit sa mga paa nito, tahimik na iniipon ang pinsala sa prosesong ito. Kapag hindi na ito makapagtayo ng matatag, gagamitin ni Ray ang Sacred Sword ng first form upang hiwain si Gardranda. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano ni Ray sa pagpatay sa ubong Great Demon. Lumapit si Marie, tinanong kung maayos si Ray, at nag-alok ng isa pang potion upang tulungan siyang makabawi. Dumating si Rook sa tamang oras, nakasakay sa ngayoy na taming Rockbird. Lumapit ang mga ngalakal, hinawakan ang kamay ni Ray upang pasalamatan ang lahat. Kung hindi dahil sa kanila, ang kanyang grupo ay tuluyang mapapawi. Ang mga katawan ng mga namatay ay inayos ng kanyang grupo at inilagay sa isang maliit na kahon. Ipinaliwanag ni Nemesis kay Ray na ito ay tan coffins, isang paraan upang matulungan ang mga yumao na muling makapiling ang kanilang pamilya. Naisip ni Ray na napaka-realistic nito, naaalala si Grandria, Milia, at Nemesis, at nagtanong kung talagang laro lang ba ang lugar na ito. Lahat ng pangyayari ngayong araw ay sinusubaybayan ng ibang puwersa. Tinatasan niya na kahit ang pagkatalo sa isang ubom ay isang bihirang kaso. Tiningnan ng lalaki ang mukha ni Ray sa screen, nakangiti ng may interes. Kung hindi dahil sa mga bagong kapangyarihan, paano sasapat ang 100 superiors? Tahimik niyang pinanood ang lahat ng pangyayari na parang isang pelikula, umaasang mag-enjoy ang mga manlalaro. Ang mundong palagi nilang pinagtataka mula simula hanggang wakas ay talagang isang laro lamang. Sa kabilang panig, matapos harapin si Gardranda, nakarating na ang grupo ni Ray sa Gideon, isang napakaabalang lungsod. Una, kailangan nilang pumunta sa Adventurers Guild upang kunin ang kanilang mga gantimpala. Nagdiskusyon ang buong grupo dahil lahat gusto ng mas kaunting gantimpala, at sa huli ay gumawa sila ng isang common fund para sa grupo. Sinabi ni Ray kay Nemesis na pakiramdam niya sobra ang kanyang gantimpala, kasama na ang 2 fire poison arms. Tumingin si Nemesis sa halimaw na tumatakbo patungo sa kanila, sinasabing subukan ni Ray ang practice gamit ang arms upang makita kung paano ito gumagana. Sa unang pagkakataon, muntik na niyang masunog ang sarili. Sa ikalawa, hindi pa rin niya makontrol ang kapangyarihan, umiikot sa lupa. Akala ni Ray, 2 beses na niyang napatay ang sarili, habang tinasa ni Nemesis ito bilang kakilakilabot. Lumipat ang kanyang mga mata sa isang ibon na nagtatago sa likod ng puno. Lumabas ito mula sa likod ng puno, at ipinakilala ang sarili bilang flamingo. Nagpakita si Nemesis ng isang mapanuyang tingin, sinasabing, lahat ng ito mga pervert na nagkukunwaring iba. Hindi pinansin ng ibon ang sinabi ng dalaga at naglabas ng bote para kay Ray, ipinaliwanag na makakatulong ito sa kanyang kahinaan. Nagtiwala si Ray sa sinabi ni Flamingo at ininom ang buong bote, at sa nakakagulat, tumubo ang 2 tenga ng kuneho. Nang makita ito, malakas na tumawa si Flamingo, idineklarang matagumpay ang animal ear test drug, pagkatapos ay sinubukang umiwas mula sa espada sa kamay ni Ray. Dahil sa kahina-hinalang kilos na ito, hindi alam ni Nemesis kung ano ang intensyon ni Ray. Natutuwa si Marie sa cute na anyo ni Ray at kahit iginuhit siya. Payo niya kay Ray na huwag mag-alala, sinasabing normal lang para sa isang master na biglang tumubo ang tenga ng hayop. Nakita ni Rook ang 2 tenga sa ulo ni Ray at nagtanong kung may nagtangkang linlangin siya upang uminom ng lason. Nagulat ang 2 at tinanong si Rook kung paano niya nalaman. Ipinaliwanag ni Rook na wala itong espesyal, kaya lang niyang basahin ang iniisip ng iba. Napansin ni Ray ang bagong coat na suot ni Rook na napakabagay nito. Pumasok siya sa tindahan at bumili rin ng bagong coat para sa kanyang sarili. Ang coat ni Rook ay sobrang astig na gusto rin niyang magkaroon ng isa. Matapos bumili ng damit, gumastos si Ray ng isa pang 200,000 para mag-roll sa gacha at nakuha si Zephyrus, isang mount equipment. Tumingin si Nemesis sa kabayo, sinasabing subukan ni Ray sumakay.
Ngunit bago pa siya makalakad, natapon siya sa lupa. Tinutusok ng dalaga si Ray gamit ang isang sanga upang tingnan kung buhay pa siya. Palaging nagtatanong kung bakit hindi makasakay ng kabayo ang isang paladin, tiningnan ni Ray ang kanyang skills at malinaw na wala ni isa man ang tungkol sa horseback riding. Naalala niya ang isang bagay at sinabi kay Nemesis na maglo-log out muna siya upang tingnan ang impormasyon. Sa wakas, nalaman niya na kailangan niyang magkaroon ng Horse Tribe's Charm sa halagang 100,000. Bumalik si Ray sa laro, sinasabing sa kabuuan, ang kailangan niyang gawin ngayon ay mag-farm ng pera. Iminungkahi ni Nemesis na pumunta sa arena, kung saan hindi sila mag-aalala sa death penalties at pwede ring kumita ng pera. Pinaalalahanan siya ni Ray na nakalimutan niya ang kondisyon na kailangan maging level 51 upang makapasok. Naglakad sila sa isang kalsada at nakita ang isang grupo na nambubuli sa isang maliit na batang babae. Tumingin si Ray kay Nemesis, sinasabing hindi pwedeng payagan ang ganitong mga masamang tao na umiiral. Bago sila makapag-aksyon, isang batang lalaki na level 126 ang dumating upang iligtas. Ngunit nakakagulat, hindi niya matalo ang mga tulisan. Nang makita si Ray, lumipat ang atensyon ng mga ito sa kanya. Ayon sa instinct, itinulak niya ang umaatake palayo, at hindi inaasahan na ilagay siya sa malayong distansya. Nangamangha pa si Ray sa lakas ng kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang natitirang grupo, tinanong kung sino ang susunod. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagbigay ang buong grupo ng dahilan upang tumakas. Bago umalis, pinaalalahanan nila si Ray na alalahanin ang kanilang mga mukha dahil hawak pa rin nila ang kapatid ng batang babae. Ipinakilala ang batang lalaki na tinulungan ni Ray bilang si Hugo, isang high driver at master. Curious, tinanong ni Ray kung bakit pinapayagan ng isang mataas na level na tao na matalo siya. Hindi komportable, ipinaliwanag ni Hugo na isang katangian ng kanyang propesyon ang dahilan kung bakit bihira tumaas ang kanyang physical stats. Bumalik ang batang babae, lumuhod sa lupa, at nakiusap sa mga master na tulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid. Kung hindi siya makapagdala ng sapat na pera, papatayin nila ito. Tiningnan ni Ray ang kaawa-awang batang babae at nangako na tutulungan niyang hanapin ang kanyang kapatid, hindi nakakalimutang tanungin si Hugo kung ano ang pakiramdam niya. Si Psycho, hinihila ang mga tulisan na kanyang hinarap, sinabi kay Hugo na wala siyang makuhang mahalagang impormasyon. Pagkatapos, tinanong niya kung heroically ba niyang sinasamahan ang isang lolicon. Tumigil ang mga mata ni Psycho kay Nemesis, sinusuri siya. Magkasabay na tinanong nina Nemesis at Ray kung sino ang tinutukoy niyang lolicon, at pagkatapos ay nagtulakan ang dalawang embryo. Ipinabatid ni Hugo na nakatayo sa tabi ni Ray na si Psycho ay isang mahalagang miyembro sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang medyo matalim na pananalita, siya ay mapagkakatiwalaan. Nagpadala ang system ng notification sa kanilang dalawa. Isang bagong misyon, Level 8 Rescue Roddy, ang na-activate. Nakita ni Hugo ang isang bakanting lugar at nagbukas ng espesyal na realm. Tinanong si Ray kung bakit tinanggap niya ang misyon na ito. Simple lang ang isip ni Ray. Alam niya na kung baliwalain niya ang bagay na ito, mararamdaman niyang napakasama. Nasiyahan si Hugo sa sagot na narinig at na-activate ang Maginger, isang sandata ng Drive Empire. Umakyat siya sa robot, sinasabing sa kasalukuyan, isa lamang siyang knight na nakikipaglaban sa mga sibilyan, dala si Ray at Psycho. Nagpatuloy sila patungo sa lokasyon ng mga human traffickers. Nagtago sila sa likod ng mga palumpong, pinagmamasdan ang gusali, at nagplano. Una, gagamitin ni Hugo ang Maginger upang limitahan ang kanilang paningin, at gagamitin ni Ray ang usok na malilikha upang makalusot sa loob. Binigyang diin ni Hugo na kailangan nilang maging mabilis at tumpak. Nasa panganib ang buhay ng mga bata, hindi nila pwedeng palampasin ang misyon. Pinaalalahanan ni Hugo si Ray na ang mga kalaban ay tiyan, kaya ang pagpatay sa kanila ay magiging krimen, ngunit ang self-defense ay ibang usapin. Dumating ang isa pang grupo, nagdala ng mas maraming bata. Gamit ang kanyang kakayahan, isinalin ni Psycho ang kanilang sinasabi. Naghihintay silang dalhin ang mga batang ito sa kuta upang maghiganti sa mga kamatayang kasama. Nang marinig ito, sinunod ni Hugo ang orihinal na plano at sinimulang isagawa ito. Gamit ang Maginger, sumulong siya, hinarangan ang daan at inatake ang bumabalik na grupo. Si Ray, naghihintay na ihagis ni Hugo ang smoke bomb, ay sumingit papasok sa basement, kung saan sinalubong siya ng mabahong amoy. Ang mga bata ay naging undead, naglalakad-lakad at umaatake sa mga intruder. Hindi inakala ni Ray na magiging ganito kalupit ang mga tao, na gamitin ang mga bata para sa layuning ito. Lubos ding nagalit si Nemesis. Ang pinakamainam na paraan upang wakasan ang pagdurusang ito ay ang ipagkaloob ang kamatayan sa mga bata. Bumulong si Ray ng paumanhin, pagkatapos ay ginamit ang kanyang arms upang sunugin silang lahat. Dama niya ng malinaw ang ilang natitirang sparks na pumailan lang. Ipinaliwanag ni Nemesis na kung talagang hindi niya itinuturing ito bilang laro lamang, ang mga buhay sa mundong ito ay may kamalayan na katulad ng tao.
Kaya tuwing may buhay na umaalis sa mundong ito, nagdudulot ito ng napakarealistikong pakiramdam. At sa mundong ito, ang pagkawala ng isang buhay ay mas madali pa kaysa sa mundo ng mga tao. Kung kailangang maranasan ng isa ang ganitong sakit ng puso ng paulit-ulit, pipiliin ng mga manlalaro na lisanin ang Infinite Dendrogram. Naisip ni Ray na hindi pa ganoon ang kaso para sa kanya, kailangan niyang iligtas ang mga batang buhay pa at tuparin ang kanyang pangako. Isang halimaw na walang kaibahan sa isang mangkukulam ang nagmamasid sa nangyari sa lungsod. Siya ang direktang haharap kay Ray. Sa labas, nagreklamo si Psycho na kung gagamitin ni Hugo ang kakayahan ng kanyang embryo, hindi siya magdurusa ng ganito. Tumanggi si Hugo dahil kailangan niyang maghintay hanggang maisakatuparan ang plano. Ang kalaban na hinarap ni Hugo sa pagkakataong ito ay ang pangalawang leader ng malakas na gladiator, si Goose. Kinuha niya ang isang taong napatay at ipinasok sa kanyang bibig. Sinasabi na ang mga matatanda, mga kontrabida, ay ang pinakamasarap. Direktang bumangga si Goose kay Hugo, sinasabing ang sirang katawan na ito ay hindi siya mapipigilan. Hindi inasahan ni Hugo ang kalaban, kaya hindi siya handa sa pag-iwas. Patuloy na tinanong ni Psycho kung gusto niyang gamitin ang galaw na iyon. Tinanong ni Hugo ang kanyang sarili kung gagamitin ito o patuloy na hahawak. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi niya matatalo ang ganitong kalakas na kalaban. Ngunit kung gagamitin niya ang galaw na iyon, hindi ito bahagi ng plano. Nag-isip si Hugo tungkol sa pag-iwas sa death penalty. Dapat ba siyang tumakas? Habang nag-iisip si Hugo, inilabas ni Goose ang isang bag na puno ng mga ulo ng bata, ipinasok sa kanyang bibig, at patuloy ng inunguya, sinasabi na masarap ito ngunit kulang. Nagsimulang pansinin niya ang mga batang nasa loob ng karwaheng kakalapat lang. Muling tinanong ni Psycho si Hugo kung gusto niyang gamitin ang galaw na iyon. Sumagot siya na alam na niya ang sagot. Kaya bakit siya nagtatanong? Tinawag pabalik si Goose bago lumapit sa mga bata. Galit na tinanong niya kung magiging mas maayos ang pakiramdam ng bata pagkatapos matulog. Sumigaw si Hugo na tama, kakakatulog lang niya, o mas tumpak, na wala ng kamalayan. Yumuko si Hugo, hindi nagtangkang harapin ang kanyang kamakailang pagkakamali. Dahil sa plano, hindi niya magagamit ang galaw na iyon. Dahil sa plano, handa na siyang tumakas upang iwasan ang death penalty. Pinagalitan ni Hugo ang kanyang sarili sa pagiging napakabobo. Hindi siya ganoong uri ng tao. Kaya ngayon, itinutok ni Hugo ng direkta ang kanyang daliri sa mukha ni Goose at ipinahayag na hindi niya siya palalampasin. Ang badge ni Psycho ay na-release, bumalik sa anyo ng Maiden Chariot. Itinayo ng robot na Psychotus ang isang gate. Sinumang tatawid dito ay mawawala ang buhay. Sa loob, hinarap ni Ray ang unang leader ng Strong Gladiator, na unti-unting nagpakita matapos makita si Ray na nahulog sa kanyang bitad. Ang layunin niya sa pag-iral hanggang ngayon ay maging isang Immortal King. Ang unang kondisyon ay mabuhay ng 5,000 taon bilang undead at lumikha ng isang kristal ng mga galit na espiritu. Marami na siyang ginugol na panahon, ngunit sa ngayon, halos natupad na niya ang kondisyon. Ang natitira na lang ay patayin ang mga batang ito at gawing undead. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sinabi, direktang ginamit ni Ray ang kanyang espada upang putulin ang kamay ng lalaki. Hindi na niya kailangan pang magpanggap na patay. Ang undead na tinapya sa katawan ni Ray, tahimik na nag-isip ito ay masama. Bagaman isa siyang lick, ang silver weapon sa kamay ni Ray ay nakakapigil sa kanyang pag-regenerate. Naghahanap siya ng pagkakataon na makatakas, nagsumon ng undead upang pansamantalang harangin ang paningin ni Ray. Bago siya makalayo, hinahabol na siya ni Ray habang nakasakay sa kabayo. Ang lick ay nagtatakbuhan palabas, naghahanap kay Goose, ngunit nakita niyang napunit na ito sa piraso. Kinontrol ni Hugo si Psycho upang harangan ang kanyang daraanan, tinatanong kung pipiliin niya ang hell o ang supreme punishment. Sumigaw ang lick na hindi siya madaling mamamatay. Malapit na siyang maging isang Immortal King. Kapwa harang sa harap at likod na walang takbuhan, ang tanging paraan para makaligtas ay gamitin ang espiritu ng galit. Ang madilim na galit na espiritu ay madaling na-purify ng silver blade ni Ray. Nagmakaawa siya kay Ray na patawarin ang kanyang buhay, nag-aalok ng 70 milyong lure. Direktang tinusok ni Ray ang kanyang tiyan, kinuha ang buhay ng lick. Ngunit siya rin ay lason, galit na pinagalitan ni Nemesis. Patay na, ngunit gusto pang isama ang iba. Sa kabutihang palad, may dala si Hugo na holy water at curse-breaking medicine upang tulungan si Ray. Matapos maresolba ang lahat, tinawag ni Hugo si Psycho upang bumalik. Mula sa matigas na robot, bumalik siya sa anyo ng tao. Mabilis na bumaba ang apat papunta sa basement upang iligtas ang mga bata. Sinamantala ng natitirang masasamang tao ang pagkakataon na lumapit sa karwahe at kunin ang mga kagamitan. Isang mausisang tao ang tinusok ang lihim na kahon gamit ang kutsilyo at bumagsak ang walang bilang na ginto mula rito. Sa loob ay may misteryosong binhi na pinulot. Dumikit ang binhi sa kamay ng kumuha nito na activate ang skill na Revenge, Undead Hatred.
Nagsimulang lumaki ito, tumubo ang mga tentacle, at kumapit sa mga nasa paligid upang bumuo ng bagong katawan. Ipinakita ng system na isang halimaw na tumutugon sa pamantayan para sa pagkilala bilang album ay naaprubahan ng AI na kumokontrol sa management target na pinangalan ng Mantis Demon Goose Maze. Lumabas ang grupo ni Ray matapos tulungan ang mga bata, at nakita ang Mantis Demon na winawasak ang lahat sa paligid. Hinuha ni Hugo na nabuo ito mula sa mga bangkay sa paligid. Tumingin sa kanyang nasirang sandata, at wala silang magawa kundi aminin na hindi nila kayang talunin ito. Biglang gumawa ng kakaibang tunog si Nemesis. Naramdaman niyang nagbago ang kanyang damage stats. Nang lumingon si Ray upang tanungin, bumalik ang lahat sa normal. Sa labas ng karwahe, isang natakot na batang babae ang tumakbo palabas na nakatawag ng pansin ng Mantis Demon. Gamit ang apoy sa kanyang mga braso, tinulungan ni Ray pansamantalang makaligtas ang bata sa panganib. Sumigaw siya kay Hugo na ilayo muna ang mga bata. Nag-alala si Hugo na mag-isa si Ray sa pakikipaglaban sa halimaw. Sinabi ni Ray kay Hugo na mas alam niya ito kaysa sa iba, ngunit kailangan muna nilang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata. Mabilis na nag-regenerate ang katawan ng halimaw. Hindi makapinsala rito ang karaniwang atake ni Ray. Sa sandaling ito, muling nakaranas si Nemesis ng kakaiba sa kanyang damage counter. Dahil sa atake ng Mantis Demon, naunawaan niya kung ano ang sanhi ng nakakabagabag na pakiramdam kanina. Sinabi ni Nemesis kay Ray na kinokolekta nila ang pinsala mula rito, at ito ang pinakamalaking pinsalang natanggap nila kailanman. Hinuha niya na hindi sinasadyang na-absorb nila ang huling spell na ginamit ng Lick. Linya ni Ray ang naguguluhan, tinanong kung hindi ba magkaibang entidad ang Lick at ang Mantis Demon. Napansin ni Nemesis na para bang gusto nitong lamunin siya, kailangan lamang hulaan ang tamang pagkakataon kung kailan kinokontrol ng Lick ang kanyang galit. Naunawaan ni Ray ang ipinapahiwatig niya at nagpatuloy, kung gagamitin nila ang Vengeance is Mine habang kinokontrol ng Lick ang kanyang galit, baka kaya nilang talunin ito. Sang-ayon si Nemesis, maaari lamang silang umasa sa swerte. Hinarap ni Ray ang Mantis Demon, bumulong na kasing dami ng buhay ng mga bata ang nawala, ngunit may naiwan pa ring galit, hindi niya hahayaan itong pumatay pa ng iba. Pagkatapos ng ilang palitan laban sa Mantis Demon, napagtanto ni Ray na kung hindi nila agad matutukoy at matamaan ang mahina nitong punto, hindi sila tatagal ng matagal. Mas malala, nawala ang naipong pinsala mula sa kanilang dalawa. Tiyak, nagbago ang layunin ng Mantis Demon, ngayon ay nakatuon sa mga bata at kay Hugo. Gamit ang pinakamabilis niyang bilis, hinarang ni Ray ang daraanan ng halimaw, sakto bago nito maabot ang karwahe. Si Hugo, nasa karwahe, huminga ng maluwag, mabilis na pinaandar, umaasang hindi mawawala ang buhay ni Ray. Galit kay Ray, bumalik ang Lick para muling kontrolin ang halimaw. Sa pagkakataong ito, natagpuan ni Ray ang mahina nitong punto sa ulo. Habang naghahanda siyang atakihin ito, biglang lumitaw ang isang core na hindi inaasahan at itinulak siya palayo. Hindi handa, natulak si Ray ng malayo. Upang protektahan ang kanyang buhay, bumalik si Nemesis sa anyong tao, lumilikha ng resistensya sa likod niya. Gayunpaman, sobrang lakas ng atake kaya nawalan pa rin siya ng malay. Habang wala sa malay, natagpuan ni Ray ang isa pang piraso ng embryo sa kanyang panaginip. Sabi ng bata, hindi siya mananalo kung apoy lamang ang gagamitin niya mula rito. Ipinaliwanag ng bata na isa lamang itong piraso, ang kapangyarihan nito ay natalo pa rin habang hindi kumpleto. Ang batang babae ay ang kapangyarihan ng buhay at talino, ang masasamang demonyo ay hindi maaaring ipanganak. Muling isinilang ang kanyang buhay mula sa kanyang mga kagamitan, at nagpatuloy siya, sinasabi ng ayon ay naiintindihan na niya si Ray. Ang natitirang oras ay para kay Ray na maunawaan siya. Bukod kay Nemesis, dapat niyang gamitin ang pirasong ito para magkaroon ng pagkakataong makuha ang iba pang kakayahan. Habang wala si Ray sa malay, si Nemesis ang nag-iisang humaharang sa halimaw, alam na kung palalawigin pa niya ang laban, mawawala rin ang kanyang buhay. Naramdaman ni Nemesis ang isang tao sa likod niya na nagsabing, "Nahuli ako." Hindi mo ba alam na hindi dapat paghintayin ang isang babae? Nagpatuloy silang magtulungan ng perpekto, sabay na inaatake ang Mantis Demon. Samantala, sinamantala ni Ray ang pagkakataon at kumagat sa maliit na bahagi ng katawan nito. Tinanong niya kung nagkaroon ito ng epekto, parang reversal flag na nagbabaligtad sa lahat ng negatibong epekto sa kalaban. Huminto sandali si Ray, hinuhulaan na ito ang unang pagkakataon na nakagat ito ng kalaban. Ayon sa kanyang nakasanayan, ginamit niya ang Vengeance Mind upang kunin ang buhay ng Mantis Demon. Sa observation screen, muling pinanood ng misteryosong tao si Ray, nakakaaliw ang paulit-ulit niyang pagkikita at pagkatalo sa aubum sa loob ng 2 araw. Pabalik na sila, habang papalubog ang araw, tinanong ni Nemesis kung iwan na ba ni Ray ang mundong ito. Iniisip ni Ray na puno ng kamatayan ang mundong ito. Hindi niya alam kung tama o mali ang ilagay ang sarili niya rito. Nagpatuloy si Nemesis, sinasabi na haharap si Ray sa mas maraming kahirapan kung mananatili siya.
Sumagot si Ray na kung may bumabagabag sa kanya, lutasin niya ito, buong gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Masayang sumagot si Nemesis, naiintindihan ko, ipagtatanggol mo ang lahat, at ipagtatanggol kita. Natanggap ng grupo ni Zunyu ang imbitasyon sa arena sa Gideon at umalis kasama si Embryo Kang. Sa daan, naamoy ni Zunyu ang isang bagay. Narinig ito, hinimas ni Kang ang kanyang sarili, malinaw na kakaligo lang niya. Tahimik niyang sinabihan ang babae na ibaba ang ulo, at biglang hinati ng isang bala sa dalawa sa harap nila. Eldridge, hari ng burglary at leader ng Goblin Street, nagalit at tumayo, pinapanood ang konvoy na gumagalaw sa paanan ng burol. Bumulong si Eldridge, binibilang ang oras bago marating ng konvoy ang kanyang ambush at agad na atakihin. Muling tumingin, nakita niyang bigla na lang umalis si Zunyu mula sa karwahe, ang kanyang puso ay ngayon nasa kamay ni Zunyu. Nanginig ang mga tao sa paligid, sumigaw at itinaas ang kanilang mga espada para tumama, ngunit pagbalik ng isip, naroon na si Zunyu sa tabi nila. Pinunan niya sila sa pagiging mabagal. Sa dalawang espada sa kanyang mga kamay na nagsimulang kumilos, lahat sila ay madaling natalo. Malamig na umungol si Zunyu, sinabing hindi dapat asahan ang labis mula sa mga tao ng Super Kingdom na ito. Habang nag-aalmusal, tinanong ni Nemesis si Marie kung paano makakagawa ng paghihiganti laban sa Super Assassins. Tinanong ni Marie si Ray kung ano ang kanyang mga kahinaan. Nag-isip si Ray, pagkatapos ay inilista, maikling distansya sa pakikipaglaban at mas nahihirapan kapag nabigo ang mga kasanayan ni Nemesis. Tahimik lamang na nakinig si Marie sa sagot, idinagdag na ang kanyang bilis at tibay ay mga issue rin. Ang tanging paraan ay pagbutihin niya ang kanyang bilis at pisikal na kakayahan, iyon ang payo na maibigay ni Marie. Tumutol si Ray, sinabing hindi iyon sapat. Hindi siya pinabulaanan ni Marie, ngunit sinabi niyang kailangan ni Ray na paunlarin ang isa sa dalawa kung gusto niyang maging mas malakas. Binigyang diin niya na mamamatay siya kung maliitin ang kahalagahan ng bilis at pisikal na kakayahan. Ang pagpapalakas ng mga stats ng lakas ay kinakailangan, ngunit kung mabagal at mahina siya, mabilis pa rin siyang mabibigo. Malinaw na ang Super Assassins ay may napakataas na bilis at galing. Nagbigay pa si Marie ng karagdagang impormasyon, kung sa totoong mundo mahusay siya sa martial arts at pagpipinta, makikita rin ito dito. Susunod ay ang pinakamakapangyarihang kasanayan ng embryo, ang pinakamatibay na skill na ipinangalan sa mismong embryo. Narinig ito ni Ray at naisip ang embryo ni Marie na hindi pa niya nakita mula nang makilala siya. Curious din si Nemesis. Natatagalan si Marie at hindi makasagot kaya gumawa ng pangalan na RC at Seal, ngunit bago pa siya makaisip ng susunod na sasabihin, dumating si Rook upang iligtas siya. Narinig ang sigaw ni Babylon na nagugutom, masiglang tumayo si Marie at inalok sila ng agahan. Matapos silang kumain, inilabas ni Marie ang isang arena entry card. Ipinahiga niya ito sa mesa para sa kanila, ito ang natitirang gantimpala mula sa pagpatay kay Gardrandha. Isa itong tiket para panoorin ang laban sa pagitan ng pangalawang ranggong manlalaro, si Zunyu, at ni Figaro. Matapos kumpirmahin ang appointment, tinanong ni Rook si Ray kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot si Ray na pupunta siya sa Adventurers Guild para kunin ang kanyang gantimpala. Nananatili si Rook sa likod, bumulong kay Marie ng isang bagay na labis na nagulat siya. Tumingin siya kay Rook na may pagkabigla, nagtatanong kung paano yon posible. Sa panig ni Ray, natanggap niya ang gantimpala na 80 milyon na lure para sa pagpatay sa gang ng Goose Maze, isang napakalaking halaga. Sinabi ni Ray na medyo labis ang gantimpala, kaya nagpasya siyang hanapin si Hugo. Paglabas sa guild, nakatagpo nila si Shu sa kalye, napapalibutan ng mga bata. Gaya ng dati, binigyan niya sila ng candy para sila ay umalis. Papalunta na sana ang tatlo sa isang cave upang mag-usap nang may tumambad na skirel sa ulo ni Shu. Lumapit ang isang babae, humihingi ng paumanhin dahil ang kanyang behemoth ay nakagulo sa lahat. Mabait si Shu kaya binigyan niya ang skirel ng 2 candy bilang pamamaalam. Sa loob ng kainan, nalaman ni Ray na ang layunin ni Shu sa pagdating dito ay panoorin ang laban ng mga super ranked na manlalaro, lalo na si Figaro. Nang marinig ang pangalang iyon, tinanong ni Ray kung kilala ba nila ang isa't isa at ipinakita kay Shu ang kanyang tiket. Napatawa si Shu sa sorpresa, pareho sila sa parehong box, kaya maaari nilang sabay na panoorin ang laban. Tapat na sinuri ni Shu si Ray, sinasabi na sa pagkakita sa kanyang kagamitan, tiyak na kamakailan lang ay nakakuha siya ng maraming yaman. Hindi lahat ng bagong manlalaro ay kayang talunin ang 2 album. Natapos na rin ni Shu at Figaro ang kanilang unang album habang gumagawa ng mababang level na trabaho. Matapos makipag-usap ng kaunti, nagmadaling magpaalam si Shu upang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa pag-uusap, nalaman ni Nemesis na ginugol ni Shu ang karamihan sa kanyang oras sa paglalaro ng laro at mausisang tinanong si Ray kung ano ang kanyang trabaho sa labas ng mundo. Sumagot si Ray na nanalo siya sa lottery, bumili ng ilang kondo, at nagretiro upang mamuhay ng komportable mula sa renta. Malawak ang kanyang background, unang isang artista at mga awit, pagkatapos ay iniwan ang industriya ng aliwan upang maging mandirigma,
at nagtrabaho rin bilang propesor sa unibersidad. Habang nakikipag-usap kay Ray, nakainip Psycho, nakakarating lang ang huling piraso ng cake ni Nemesis. Umakyat si Hugo mula sa hagdan upang batiin si Ray, sinasabi na naniniwala siyang biyaya ng Diyos ang nagdala sa kanila sa pagkakataong ito. Nangyari na kay Ray na maihati ng pantay ang perang gantimpala sa pagitan nila. Sa pagkakita sa perang gantimpala sa mesa, biro ni Hugo na hindi pala gahaman si Ray. Mukhang walang kamalian ang paghahati ng pera. Nang marinig ito, seryosong sumagot si Ray na hindi siya taong magsisinungaling sa mga kaibigan. Ang kaswal na pahayag ni Ray ay nagpatingin kay Hugo ng ilang segundo. Nag-usap ang dalawa tungkol sa laban sa Goose Maze ng sandali, at nang makita nilang malapit na ang oras ng laban, nagpapaalam si Ray kay Hugo upang pumunta sa arena. Tinanong din ni Ray kung dadalo ba si Hugo upang manood. Maingat na sumagot si Hugo na malamang ay pupunta siya. Matapos ang panloob na pag-aalinlangan, pinaalalahanan ni Hugo si Ray na alalahanin ang sinabi niya tungkol sa kanlurang bahagi. Lumapit si Psycho, sinasabi na si Hugo lang ba ang nagbunyag ng impormasyon, hindi ba gusto niya ang planong ito? Yumuko si Hugo, bumulong na hindi na niya maintindihan ang sarili, ngunit gusto pa rin niyang tuparin ang kagustuhan ng taong iyon. Sa dilim, sinabi ni Flamingo sa telepono na may ilang pagbabago sa plano dahil hindi darating ang prinsesa. Hindi rin kikilos ang reyna ng mga halimaw, ngunit kaya ng tatlo na i-time ang buong laban na may 70% tagumpay. Sa arena, nakita ni Ray si Shu na naglalakad sa labas at iniwan ang laban upang hanapin siya. Habang lumalapit, nasagap niya ang pag-uusap ni Shu at Figaro tungkol kina Caldana at ang Drive Beast King na nakaupo sa mga upuan. Tinanggap ni Figaro ang misyon na bantayan ang mga taong iyon. Naramdaman niya ang kakaiba sa lungsod na ito. Dapat ay nasa kaharian sana ang mga taong ito. Walang nakakaalam kung may ibang layunin sila, kaya mas mabuti pang mag-ingat. Dumating si Nemesis nang hindi pumasok si Ray sa silid upang magmasid at tinanong kung ano ang nangyayari. Tumawa siya nang malakas nang makita ang isang oso at isang leon na magkasama sa loob, nagkakaroon ng heart-to-heart. Ipinaliwanag ni Figaro na kilala siya sa lungsod na ito, kaya hindi siya maaaring lumabas ng walang disgis. Sabi ni Nemesis na narinig niya na magkaibigan ang dalawa, at ngayon ay nagdisgis pa sila ng magkasama. Malapit nang ibunyag ni Figaro ang kanilang totoong pagkakakilanlan nang pinigilan siya ni Shu. Binigyan ni Shu si Ray ng isang telepathy ring, ipinaliwanag na kung pareho nilang isuot ang mga singsing, maaari silang mag-usap sa isa't isa. Pagkatapos, pinauwi niya si Ray at Nemesis, sinabing may kailangan siyang pag-usapan kay Figaro. Ang laban ni Figaro ngayong araw ay labis na mapanganib. Ang kalaban niya ay isang taong pantay sa kanya. Sinabi niya kay Shu na mag-relax. Ang mga sandali na nagpaliyab sa kanyang buhay ang dahilan kung bakit siya naglalaro at bakit palagi niyang sinusubukang manalo gamit ang mayroon siya. Gusto ni Ray na tumaya ng 60 lure kay Brother Flamingo, ngunit si Nemesis, na nakatayo sa tabi niya, ay pinatamaan siya ng malakas, naisturuan siya ng halaga ng pera. Lumapit si Zunyu, sinasabi ng tapat na lahat ng perang iyon ay masasayang lang. Nagreklamo siya na ang pagtaya ng doble kay Figaro ay nagpapakita na hindi nila siya seryosohin. Tumingin si Ray sa imahe ni Zunyu na hawak si Mihai sa kanyang kamay at bumulong na sobra siyang agresibo. Gusto ni Ray tulungan ang maliit na batang babae na si Mihai, at naintindihan ni Zunyu na nais makipaglaban si Ray, kaya tinanggap ang hamon. Sa kabutihang palad, dumating si Shu sa tamang oras upang pigilan ang aksyon na ito. Lumipat ang atensyon ni Zunyu kay Shu na nakita niyang kawili-wili. Maingat na sumagot si Shu na isa lang siyang cosplay enthusiast na dumadaan. Aksyon agad si Zunyu sa kanyang naiisip, naglunsad ng atake kay Shu na naipagtanggol ito sa pamamagitan ng sobrang bilis ng katawan. Pinuri ni Zunyu si Shu, sinasabing kahanga-hanga na na-neutralize niya ang atake kahit hindi niya natugunan ang speed requirement. Nagsimulang maging mas paborable ang pakiramdam ni Zunyu sa mahina nitong bansa. Kung mahina si Figaro, siya na sana ang makikipaglaban kay Shu. Sumagot si Shu na hindi iyon mangyayari. Si Figaro ang makikipaglaban sa kanya. Nang makita niyang dadalhin ni Zunyu si Mihai, tumawag si Ray na maghintay. Nais niyang malaman ang relasyon sa batang babae sa kanyang kamay. Doon lamang na-realize ni Zunyu na akala niya ay isang kidnapper siya. Ibinaba niya si Mihai, sinabing kasama niya ang bata. Tumingin si Zunyu kay Ray at tumawa ng malakas, na-realize na inakala niyang kinidnap niya ang bata, kaya siya kumilos ng bastos. Bumulong siya sa tainga ni Ray na maglalaro sila balang araw. Pagkatapos niyang umalis, lumapit si Shu kay Ray, sinabing muntik na siyang mamatay. Nilait niya si Ray, sinasabing masyado pang maaga para makipaglaban sa isang superior. Ipinaalam niya kay Ray na si Zunyu ay isa sa 4 na pinakamahusay na manlalaro ng Huanghe Empire, ang Land of Hermits. Bumalik si Ray at Shu sa kanilang box upang panoorin ang laban. Pagkakita kay Shu, nagpanik si Marie na nagsalita ng magulo tungkol sa kung paano pamilyar ang material ng damit ni Shu at higit na kahanga-hanga ang kanyang boses.
Si Rook, na nakatayo malapit, ay nag-obserba sa kanyang kilos at nagtanong kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Ray kung natatakot ba si Marie sa mga oso. Bumuntong hininga si Marie, sinunod ang sinabi ni Ray at inamin na natatakot siya sa mga oso. Lumapit ng misteryoso si Shu sa kanya, tinanong kung ang pangalan niya ay Marie at kung siya ay isang journalist. Pagkatapos marinig ang tanong, nakapag-relax si Marie at sumagot ng. Sa sandaling iyon, inihayag ng host na opisyal nang magsisimula ang pangunahing laban ngayong araw. Nang pumasok si Figaro sa arena, sabay-sabay na iniyakan ng mga nanonood ang kanyang pangalan. Naghintay ang host hanggang sa humupa ang ingay, pagkatapos ay nagpatuloy, sinasabing alam niyang ito ang laban ng siglo. Ngunit bago yon, kailangan munang repasuhin ang mga ipinagbabawal, tulad ng mga item na nagdudulot ng pinsala o kamatayan. Sinabi ni Shu kay Ray na tiyak na mananalo si Figaro kung papayagan ang mga yon. Habang naitatag ang hadlang, idineklara ni Zunyu na hindi siya gagalaw hanggang sa matalo si Figaro. Sa ibaba, nagprotesta ang mga manonood, nagtatanong kung ano ang iniisip niya at hinihimok siyang bumaba agad. Habang umuusad ang laban, ipinaliwanag ni Shu na maling naitayo ng mga organizer ang proteksyon na hadlang. Pinapabagal ng hadlang ang mga kilos sa loob upang mas madaling sundan ng lahat. Napansin ni Ray na si Figaro ay ganap na nakapagtanggol, tunay na ipinanganak para sa bilis. Katangian ni Zunyu ang mahahaba at matitibay na mga braso na maaaring umatake kahit mula sa malayo. Si Figaro rin ay hindi ordinaryong tao. Kaya niyang tiisin ang mga atake nang hindi nasasaktan. Tinanong ni Ray kung ito ay kakayahan ng embryo. Ipinaliwanag ni Shu na hindi, ito ay kasanayan ng kagamitan na kaugnay ng kapa. Isang espesyal na gantimpala na palaging suot ni Figaro. Ang kapa ay kayang ipagtanggol laban sa lahat ng panlabas na puwersa. Ang cooling skill ay tatagal ng 10 minuto. Ginamit ni Figaro ang kanyang trump card. Nagpatuloy si Rook, sinasabi na ngayon, kailangan na lang nilang makita kung ano ang natitirang kasanayan ni Zunyu. Sa sandaling nawala ang kakayahang depensibo ni Figaro, bumuga siya ng isang bungkos ng pulang dugo. Hawak ni Zunyu ang isang piraso ng baga, pinagsisisihan na hindi niya nakuha ang puso ni Figaro. Nag-usisa si Ray kung bakit hindi nasaktan si Figaro kung kayang iwasan ng espesyal na gantimpalang kapa ang mga panlabas na puwersa. Gamit ang pinakamataas na kakayahan ng embryo, ipinaliwanag ni Rook ang sitwasyon. Sa sahig ng arena, sinabi ni Figaro na ang mga atake mula sa sobrang layo ay nangangahulugang handa na ang kanyang kalaban ng maaga. Hindi itinanggi ni Zunyu ang pahayag na ito, ngunit hindi rin siya gumalaw. Sinabi ni Shu sa mga nakapaligid na ito ay dahil maingat si Zunyu. Hinala ni Rook na hindi pa rin ipinapakita ni Figaro ang kanyang embryo. Pinabulaanan ito ni Shu, sinasabing ginagamit na niya ito mula sa simula ng laban. Nagpatuloy ang laban sa sahig. Kahit na may natitirang isang baga na lamang, hindi nahirapan si Figaro at tila mas kontrolado niya ang laban kaysa sa kanyang kalaban. Bumulong si Zunyu, hindi maintindihan kung bakit mas malakas si Figaro, kahit mas malakas pa kaysa sa paggamit ng mga sandata. Lumingon si Ray kay Shu at nagtanong kung ang embryo ni Figaro ang nagpapalakas sa kanya, kahit na nabawasan na ang bilang ng mga saw blade. Ipinakita ng ebidensya na kahit hindi na siya gumagamit ng anumang saw blade ngayon, mas malakas pa rin siya kaysa sa simula ng laban. Matyagang pinakinggan ni Shu ang lahat ng paliwanag ni Ray bago nagsabi na kalahating tama lamang siya. Ipinaliwanag niya na dodoblehin ang stats ng kagamitan ni Figaro kapag mayroon siyang tamang bilang ng saw blade. Ang espesyal sa kanyang embryo ay tumataas ang stats sa isang tiyak na halaga habang nasa laban. Ibig sabihin, habang mas marami siyang nakikipaglaban, mas tumitibay ang kanyang stats, kaya tinawag siyang infinite chain. Sa entablado, pinalitan ni Figaro ang kanyang sandata ng isang mahabang espada. Tinataya ni Shu na ngayon nagsisimula na siyang lumaban ng seryoso. Nagtanong si Marie kung anong klase ng sandata iyon dahil hindi ito makita ng kanyang identification system. Ipinaliwanag ni Shu na ito ay isang superior weapon, ang Phantom Light Dragon's Semi-Peak Blade. Bumulong si Nemesis na ito ay ganap na nasa ibang antas. Pinalitan din ni Zunyu ang kanyang sandata sa Yinglong Blade, isang uri ng superior weapon. Ibubuhos niya ang lahat ng lakas sa huling atake na ito. Nag-urong ang dalawa at nagtunggali. Ang hampas na ito ay nagdulot kay Figaro na mawalan ng isang braso, at kay Zunyu na mawalan ng kanyang makapangyarihang sandata. Ngunit gumamit si Zunyu ng isang taktika, ipinakita ang isa pang claw na sinusubukang tusukin ang dibdib ni Figaro. Lahat ay nag-alala. Sinabi ni Nemesis na talo na siya. Kalma namang sumagot si Shu na hindi iyon ang kaso. Magkakabisa ang kanyang embryo. Ang katotohanan, ang kanyang embryo ay hugis puso at hindi maaaring masira. Nagpasalamat si Figaro kay Zunyu, sinasabi na siya ay isang mahusay na kalaban, at sa mga salitang iyon, ibinigay niya ang huling hampas. Nang matapos ang laban, pinuri ito ng lahat sa ibaba bilang tunay na laban na sulit panoorin. Matapos ang mahabang panahon, nanatiling nasa orihinal na posisyon ni Figaro ang kanyang katawan mula sa pagtatapos ng laban.
Nag-usap ang mga tao, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sumpa ni Shu ang sinumang nag-iwan at nagpatigil ng oras sa loob ng barrier. Tahimik na naglakad si Flamingo sa malaking barrier, malakas na binati ang lahat ng magandang gabi. Sumigaw ang host, tinatanong kung sino siya para mangahas na siraan ang ganoong malaking kaganapan. Malakas na tumawa si Flamingo, sinabing siyempre ipapaalam niya sa lahat kung sino siya at itinanggal ang kanyang disgis na pengin. Tinitingnan ang mga grupo ng tao sa mga upuan na nag-uusap-usap, labis siyang nasiyahan, nakikita na marami dito ang nakakakilala sa kanya. Sumigaw ang host, tinatanong kung paano nakarating si Franklin dito. Isang palabas ng paputok ang sumiklab na nagsilbing pagpapakilala sa kanya. Si Franklin, ang tagalikha ng mga halimaw na kumain sa hari at sa kanyang mga kaibigan, isang superior mula sa Drave Imperium, si Professor Giga. Pagkatapos niyang magsalita, umatake ang mga tao sa mga upuan sa kanya. Bulong niya na narito si Lota sa lungsod, kaya kailangan silang hukuman agad. Hinawakan ni Franklin si Princess Elizabeth bilang bihag upang protektahan ang sarili, binabala na ang pag-atake sa isang miyembro ng royal ay magreresulta sa pagkakakulong. Malakas siyang tumawa, sinasabi na maaari silang maglaro ng laro. Dati, si Marie, habang papunta bumili ng tiket para panoorin ang laban, ay nakatagpo kay maliit na Ellie na nakatrap sa isang grupo ng masasamang tao at nailigtas siya sa oras. Pagkatapos makasagupa ang masamang grupo, may mas marami pang sundalo na tumawag kay Marie na isang kahina-hinalang babae. Walang magawa ang maliit na babae kundi hilahin si Marie palayo upang makatakas. Nagreklamo siya kung bakit siya naipasok ng bata sa ganito, ngunit hindi niya matiis na huwag tumulong. Binigyan ng cotton candy para kainin, nagtiwala ang bata kay Marie at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang pangalawang prinsesa. Ipinaliwanag ng bata na papunta sila sa Gideon, ngunit hindi siya pinapayagang lumabas at maglaro, kaya nagpalihim siyang maglakbay. Uminik-unik si Elizabeth sa lupa, gustong maglaro ng todo sa araw na iyon, at mahiyain na nagtanong kung pwede siyang samahan ni Marie. Pumayag si Marie at binigyan ang maliit na bata ng madaling tandaan na pangalan, Ellie. Ngayon, ginagamit ni Franklin ang pangalawang prinsesa bilang panakot. Walang sinuman ang makaatake sa kanya, at tanging sundin ang kanyang mga utos ang kaya nilang gawin. Biglang nawala ang pasensya ng isang tao sa ibaba at umatake sa kanya. Kahit na si Elizabeth ay walang malay sa kanyang mga bisig, nagalit si Franklin at ginamit ang oxygen slime para gawing likidong halimaw ang taong iyon. Sinabi ni Franklin na nakagulo lamang sa kanya ang taong iyon at ngayon ay maaari na silang bumalik sa kwento. Pinindot niya ang isang aparato sa kanyang kamay at lumitaw ang mga likidong halimaw sa mga upuan. Sa loob ng isang oras, hindi na niya kailangang pindutin ang buton. Ang mga halimaw na ito ay kusang lalabas, at ang mga bagay na ito ay ikinakalat sa buong lungsod. Ipinakita ni Franklin ang dalawang paraan para maiwasan ang trahedya. Sirain ang aparato o hatulan siyang mamatay. Mataas na tinig niyang tinawag ang mga master sa lungsod, idineklara ang laro na opisyal nang nagsimula. Habang ang lahat ay nasa takot pa rin, nauna nang natukoy ni Rook na ito ay isang bitad. Una, ibinigay niya sa lahat ang datos para talunin siya. Ngunit pagkatapos, siya ang tatalo sa lahat. Ang ingay sa labas ng bulwagan ay nakahikayat ng mga tao para dumating at tingnan. Napansin ni Rey na nawala na si Marie bago yon. Ang hadlang na pumapalibot sa arena ay pumipigil sa sinuman na makatakas. Ipinahayag ni Franklin na bawat suntok na kanilang ihahagis ay magpapalabas ng isang halimaw sa lungsod. At kung masisira ang hadlang, lahat ng halimaw ay lalabas kaagad. Nagsalita si Rook, sinasabing delikado ang sitwasyon. Sa ganitong kalagayan, lahat ng master ng kaharian ay mabibigo. Hinala niya na maaaring tinatarget ni Franklin ang mga master, ngunit malinaw na may mga tiyan din dito. Idinagdag ni Nemesis na ang kaharian ay malapit ng sumuko ng sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa isang mount, nagising si Elizabeth at tinanong si Franklin kung bakit niya gustong umatake sa Gideon. Sumagot si Franklin na laro lamang ito upang markahan ang pagtatapos ng buong digmaan. Mataas na tinig niyang sinabi na magiging magulo ito kung ang lahat ng super rank na manlalaro ng bansang ito ay sasali sa susunod na laban. Ito rin ang dahilan kung bakit siya narito, upang wasakin ang kanilang espiritu. Tumingala si Franklin sa malawak na kalangitan, sumigaw na ang mga hindi maaasahang master sa lupain na ito ay hindi makakagawa ng anuman kapag nasira ang lungsod at nakidnap ang prinsesa. Mula roon, mawawalan din ng pag-asa ang mga chance sa mga master na ito. Hindi nag-alala si Elizabeth at tinanong kung bakit niya iniisip iyon. Personal niyang natagpuan na ang mga master sa kahariang ito ay napakamaasahan. Sa arena, tinanong ni Nemesis ang oso kung gaano kalakas ang puwersa ng kaharian sa labas ng arena. Ipinaliwanag ni Shu na ang mga master na gumagawa ng orientation work ay pupunta rito upang panoorin ang mga laban, kaya ang natitirang mga master sa labas ng arena ay hindi gaanong malakas. Nagsalita si Rey na maaaring may malalakas pang master na hindi dumating upang panoorin ang laban.
Ipinagpatuloy ni Shu, sinasabing maaaring may mga hakbang si Franklin laban sa mga malalakas. Itinuro niya sa labas ng gate ang mahabang linya ng mga taong may hindi pala kaibigang mukha na may hawak na armas, hinuhulaan na sila marahil ang mga tauhan ni Franklin. Bulong ni Ray na lahat ay nahulog sa isang patibong, kung wala lang sana ang barrier. Habang nagsasalita, lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa barrier, at sa hindi inaasahan, nakapasok ang kanyang kamay. Nagulat si Ray at bumalik tumingin sa lahat. Isang tao sa paligid, nakakita nito, ay nagtanong kay Ray kung may mga kasanayan siya na may kinalaman sa mga barrier. Tinanong lamang siya ni Shu kung anong level niya sa kasalukuyan. Nang marinig ang bilang na 41, tumawa ng malakas si Shu, sinabing naintindihan niya, arena barrier ito, kaya makakalabas si Ray. Ginamit ang barrier upang pigilan ang pagpasok at paglabas ng mga tao, ngunit hindi ito makaapekto sa sinumang nasa level 50 pababa. Isang master, nang malaman ang impormasyong ito, ay sumigaw para sa mga master na nasa level 50 pababa upang mabilis na maghanda sa labanan. Habang ang mga master na higit sa level 50 na may support na propesyon ay dapat mag-buff sa mga recruits at maghanda ng mga healing skill. Maingat na pinayuhan ni Shu si Ray na maaaring butas ito sa patakaran at maaari rin itong patibong. Pagkatapos ng lahat, si Franklin, ang kanilang kalaban, ay isang superior kaya maaaring mamatay si Ray. Gusto niyang malaman kung handa na si Ray. Sumagot si Ray na sa isang sitwasyon kung saan ang isang batang babae ay dinukot at ang lungsod ay nahuhulog sa kabuluhan, paano niya ito maiiwasang pansinin? Inaasahan ni Shu ang ganitong sagot mula kay Ray at ibinigay sa kanya ang natitirang mga gamit, sinasabing subukan niyang mabuhay. Ang grupo sa labas ay inayos ni Franklin upang hintayin lumabas ang mga recruits at patayin silang lahat. Ang unang nakasalubong nila ay si Ray na sinalubong sila gamit ang isang nakakalason na smokescreen. Pagkaraan nilang mabawi ang kanilang sigla sa pakikipaglaban, dumating si Marilyn ni Rook at nilamon ang higit sa kalahati ng grupo. Sa itaas, isang rockbird ang nagbuhos ng apoy na nagdulot ng kalituhan sa grupo. Tumingin si Franklin sa mapa sa kanyang kamay, bulong na lahat ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa loob, ipinapakita ng mga berdeng at pulang tuldok ang bilang ng tropa sa magkabilang panig. Curious na nagtanong si Elizabeth kung ano ang tinitingnan niya. Hindi siya nag-atubiling ipakita ito sa batang babae. Matyagang ipinaliwanag niya na ang pulang tuldok ay ang kanyang mga tao at ang asul ay ang kaharian. Inamin niya na may kalamangan ang kaharian sa mas maraming tao at ilang malalakas na individual. Sa sandaling iyon, may narinig na sigaw para sa tulong si Franklin sa pamamagitan ng mapa. Napagtanto ng maliit na babae na dahil sa mapang ito, may iwasan nilang pumunta sa mga lokasyon na may mga master. Tumawa si Franklin na nagsabing, "Kita mo, ako ang mahina." Pagkatapos niyang magsalita, nahila siya ng isang metal na kawit sa kanyang leeg, dumura ng dugo habang nahuhulog. Nadala rin si Elizabeth. Sa ibaba, pinamunuan ni Ray si Rook na tumakbo patimog kanluran. Sumunod si Rook sa likod, hindi maintindihan kung bakit niya pinili ang direksyon na yon. Ipinaliwanag ni Ray na ito ay dahil naalala niya ang paalala ni Hugo tungkol sa kanlurang tarangkahan. Hinala niya na dapat may mahalagang bagay doon. Pagkatapos kunin ni Maria ang prinsesa, tumakbo ang maliit na babae patungo sa arena. Sa kanilang pagbabalik, naibalik na ni Elizabeth ang mapa sa kanya, ipinaliwanag ang paraan ng paggamit nito. Paglapit nila sa arena, muling nahuli si Elizabeth sa kanyang likod ni Franklin. Sinabi niya na talagang panalo siya, super assassin. Kung hindi dahil sa nagbabagong halimaw, ang sugat ay ikukulong siya sa kamatayan. Sumagot si Maria na gusto niyang malasap niya ang parusa ng kamatayan, kahit ganoon lamang. Tumawa ng malakas si Franklin, dinala si Veldor Bell, ang hari ng musika, upang lutasin ang kakilakilabot na ito. Isang grupo ng mga halimaw na tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika ang ipinatawag. Sa wakas, dinala talaga ni Franklin ang mga ito para harapin ang mga natatanging kaso tulad niya. Nakilala ni Marie ang isang pamilyar na tao, isang bata na minsang humawak ng mga instrumentong pangmusika at sumayaw. Akala niya noon ay isang bata lamang iyon, ngunit ngayon, nakatayo sa kanyang harapan ay isang kaaway. Itinutok niya ang kanyang baril sa kalaban. Ngayon na nasa kanyang paningin, wala nang ibang paraan kundi mamatay agad. Tinanong ni Veldor Bell kung bakit siya nagmamadali. Hayaan muna siyang magsagawa ng isang requiem bago siya mamatay. Sa kabilang panig, isang malaking bilang ng mga bagong kasapi na tumatakas mula sa arena ay nawasak na ni Hugo. Inamin ni Hugo na ang mga master at ang Gideon ay tunay na malakas, mas malakas kaysa sa kanya. Siya, isang veteranong mandirigma na may karanasan sa pakikipaglaban sa tao, ay hindi magpapatalo sa sarili. Galit si Marie dahil nakaputok siya ng ilang beses sa kalaban, ngunit wala siyang tinamaan. Gumamit si Veldor Bell ng mga atake sa tunog upang sirain ang lahat, pinipigilan siyang magtago upang umatake. Ayaw itong aminin ni Marie. Ngunit nakatagpo siya ng isang bagay na kahanga-hanga. Itinigil niya ang paglaban at pinuri ang pagtatanghal nito bilang kamangha-mangha,
tinanong kung ito ba ang kakayahan ng hari ng musika. Ipinakita ni Marie ang kanyang pagkausisa, tinanong kung bakit sumali siya sa Robot Manufacturing Association. Matatag na sumagot si Veldor-Bell na ito ay dahil kay Franklin na maaaring maging isang bayani. Nais niyang masaksihan ang sandali ng pag-usbong ng isang bayani. Matapos sagutin ang tanong, inayos ni Veldor-Bell ang mga robot na tumutugtog ng instrumento sa paligid niya sa ibang score. Hindi makasanayan ng mga tao ang mga mababang dalas ng tunog, dahilan kung bakit masakit na dumugo ang bibig ni Marie. Nahuli siya sa isa pang vortex na kontrolado ng tunog ni Veldor-Bell. Habang hinaharap ang panganib, naalala niya ang karakter na si Marie sa komikong kanyang iginuhit. Dahil hindi niya maipagpatuloy ang paghahanap ng inspirasyon upang maging Marie, lumipat siya sa laro, umaasang sa paglalaro bilang Marie, mabubuhay siya muli. Sa kasalukuyan, hindi pa rin niya maipagpatuloy ang pagguhit ng kwento, ngunit nararamdaman niya na si Marie ay buhay sa mundong ito. Ang dahilan na ito lamang ay sapat na para subukan niyang umiiral sa mundong ito. Hindi inaasahang sumabog ang lakas ni Marie, paulit-ulit na inatake si Veldor-Bell mula sa likod, na nag-iwan sa kanya na hindi makalaban. Mayroon si Marie ng pinakamataas na kakayahan, ang stealth technique, na kayang gawing ganap na invisible siya. Ang kakayahan ng invisibility ay napakalakas, ngunit kumukonsumo rin ng maraming mana, kaya kailangan niyang mabilis na tapusin siya. Narinig ang kanyang pahayag, kinontrol ni Veldor-Bell ang mga robot upang patuloy na lumikha ng tunog, sinasabing ayaw niyang matapos dito. Maaaring maging malaking punto ito ng pagbabago para sa kaharian ngayong gabi. Ngunit hindi binigyan ni Marie siya ng pagkakataon. Sa sandaling tumunog ang putok ng kanyang baril, hinarap ang mababang dalas ng tunog, lumikha ito ng napakalaking pagsabog na sinunog ang lahat ng mga robot. Tumingin si Marie kay Veldor-Bell na nakatayo ng mag-isa, ipinahayag na tapos na, siya ang nagwagi. Nagtaka siya kung bakit namamatay ang lahat ng nakarinig ng musika, ngunit siya ay walang epekto. Humingi ng paumanhin si Marie, ipinaalam na wala siya o ang maliit na embryo sa kanyang tabi ang makakarinig ng anumang tunog. Bagaman gusto niyang makinig upang makita kung ano ang pakiramdam, hindi ngayon ang tamang panahon. Ang pagsabog na naganap ay hininga ang paligid, kaya't hindi makatagos ang tunog. At sa sandaling ito, paalam kay Veldor-Bell. Habang nagmamasid sa mapa, nalaman ni Franklin na naalis na si Veldor-Bell. Isa siyang napakalakas na tao, kaya hulaan ni Franklin na wala ng lakas si Marie ngayon para patayin siya. Tahimik siyang nanalangin na huwag makatagpo ng iba pang katulad niya, ngunit kailangan pa rin bantayan ang ilang natitirang masters, tulad ni Ray. Pinagsisisihan ni Franklin na sa nakaraan, dapat ay binigyan niya ng bote ng lason imbes na dog ear medicine. Nakita niya si Hugo, tinitingnan ang mga masters na naging yelo at pinuri siya sa kanyang kapangyarihan, ngunit gusto niyang baguhin ang plano upang dalhin si Ray dito. Ang simpleng dahilan, gusto niyang makipaglaban sa kanya. Dumaan lamang si Franklin sa isang gate bago makita ang kahanga-hangang tanawin, nakapila ang mga tao ng kaharian sa mahabang hilera, naghihintay ng utos sa labanan. Pinamunuan ni Grandria ang pormasyon kasama ang dalawang iba pang commander, tinanong kung siya si Franklin dahil dumating siya upang sunduin si Prinsesa Elizabeth. Nang makita ang lahat na naghahanda ng mga sandata, tinanong niya kung talaga bang may lakas silang umatake. Sinabi ni Grandria na huwag mag-alala. Lahat sila ay puwersa ng kaharian na nagtatag ng mahika na hindi makapinsala sa royalty. Hindi inaasahan ni Franklin na maglunsad siya ng atake habang nagsasalita. Sa kabutihang palad, may proteksyon siyang anting-anting, kung hindi ay mawawala na ang kanyang buhay, isa pa itong super assassin. Bulong ni Franklin na may kailangang dumugo ngayon. Sa panig ni Hugo, hindi maayos ang sitwasyon. Patuloy siyang ginugulo ng mga alaala ng nakaraan. Nag-alala si Psycho, tinanong kung hindi ba siya komportable, maaari nilang itigil ito. Tumanggi si Hugo, sinasabi na sa ganitong paraan ang pinakamaliit ang pangmatagalang epekto. Kung mapapapasuko nila ang kaharian, may iwasan nila ang isang walang saysay na digmaan. Dumating si Ray sa lugar ng pagpupulong, tinanong si Hugo kung nasaan na si Franklin. Sumagot si Hugo na nasa likod ng gate, nakikipaglaban sa hukbong royal. Pinigilan ni Hugo si Ray na makadaan, ngunit hindi si Rook, dahil gusto lamang ng boss na si Ray ang makipaglaban ng mag-isa. Nang makita ni Rook ang pagkabahala ni Ray, sinabi niya na dumaan na muna siya at iwanan sa kanya ang iba. Alam ni Rook na nag-aatubili si Ray dahil si Hugo ang kanyang kasama sa labanan kahapon, ngunit gusto niyang ipabatid kay Ray na kung hindi siya lalakad, magsisisi siya. Nagpasya si Ray na tumakbo patungo sa kabilang panig ng gate. Ngunit pinigilan siya ni Hugo na humingi ng paumanhin at nagtanong kung maaari ba niyang labanan siya. Hindi huminto si Ray. Ginamit niya ang isip ng vengeance para hiwain ang braso ng robot ni Hugo, pagkatapos ay tuloy-tuloy na sumugod. Nasugatan si Hugo ngunit bumulong na nagamit niya ito. Nagreklamo siya tungkol sa paggamit ng counter-absorption na hindi alam kung para saan nang haharapin niya ang kabilang panig.
Nang maunawaan ang kanyang kinabahala, umiling si Hugo, sinasabi na ganoon ba talaga, hindi pala siya taong sobra ang pag-aalala para sa iba. Habang nag-iisip pa si Hugo, iniutos na ni Rook kay Marilyn na atakihin siya mula sa likuran, humihingi ng paumanhin, ngunit sinasabi na siya ang nagbunyag ng kahinaan. Tiniis ni Hugo ang sakit, inaasar si Rook bilang duwag. Nagtalo si Rook, sinasabi na hindi yon tama dahil ipinangako niya kay Ray na ayusin niya ang mga bagay dito, kaya kahit anong gawin ni Hugo, hindi sila mag-aalala. Tiningnan ni Hugo si Rook bilang kaibigan ni Ray pero hindi katulad ni Ray. Hindi itinanggi ni Rook. Inamin niya na hindi siya kasing galing kaya humahanga siya kay Ray. Bukod pa rito, ginawa ni Hugo na mas maramdaman ni Rook ang puot. Sumigaw si Babylon sa gulat na ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng galit sa isang tao. Naramdaman ni Rook na labis na kasuklam-suklam si Hugo. Isa siyang taong indecisive at puno ng galit katulad ng iba pa. Sumagot si Hugo na hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Rook. Pero sa anumang kaso, maghanda kang ma-freeze tulad ng mga nauna, hindi niya hahayaang makadaan siya sa gate. Tumanggi si Rook na sumuko, sinasabi na susugpuin niya ito gamit ang lahat ng kaya niyang lampasan, bilang kaibigan ni Ray. Sa kabilang panig ng gate, nahihirapan sina Grandria at Leader Lindos sa isang halimaw na maraming mata na kayang umatake mula sa lahat ng direksyon sa mahabang distansya. Walang epekto ang magkakaugnay na atake ng dalawa at nakatanggap pa sila ng kontra-atake mula sa halimaw. Sabi ni Franklin, kung hindi sila pala din na kayang i-activate ang Holy Swords, tama lang na mahina sila. Sa tabi niya, isang malaking pinagmumulan ng apoy ang sumugod sa halimaw. Bumulong si Franklin na dumating na ang taong hinihintay niya. Itinuro ni Ray ang kanyang espada kay Franklin, sinasabi na babayaran niya ang lahat ng ginawa nito. Ginamit ni Rook ang kanyang kakayahang makabasa ng isip para hulaan ang kilos ni Hugo sa laban. Bumulong siya na maglalakad siya gamit ang kaliwang paa at isasayad ang espada mula sa kaliwang kamay. Dahan-dahang umuwas si Rook at inutusan si Marilyn na umatake. Labing-aliw ang pakiramdam ni Hugo na tama ang hula sa bawat kilos niya. Kung magpapatuloy ito, mauubos siya. Kasabay nito, iniisip ni Rook ang kakayahan ni Hugo sa pag-freeze. Pareho ang saklaw ng bawat freeze, pero magkaiba ang timing. Nakalkula ni Rook na matapos ang unang pagkakataon, ito ay sa 39 na segundo, ang pangatlong pagkakataon lumitaw sa 130 segundo, at ang greatest common divisor ay 13. Inisip ni Rook na tiyak may espesyal na kahulugan ang numerong 13. Bumulong si Rook na kailangan niyang mag-concentrate sandali at hayaan si Marilyn ang humawak sa lahat. Sa wakas, naunawaan niya na may tatlong paraan ng pag-freeze. Ang isa ay time-based freezing, tulad ng nangyari sa kanya at kay Audrey. Ang Rockbird na bagong summon ay kalahating freeze na. Obserbahan ni Rook ang pangalawang uri. Ganap na na-freeze ang mga masters, at ang huling uri, tulad ni Marilyn, ay kailangang tiisin ng hindi nagiging solid. Inisip niya na dapat mayroong tiyak na patakaran para sa mga freeze na ito. Tumayo si Rook nang nakatigil, may 2 segundo bago siya tamaan ng isang atakeng hindi maiiwasan. Sinubukan niyang lumapit mula sa ibang anggulo. Napansin ni Rook na magkaiba ang pangalan ng embryo ni Hugo at ang kanyang kakayahan. Ang Cosidus ay ang icy hell para sa mga traidor sa Divine Comedy ni Dante, kung saan ang Satanas ay nagyelo, habang walang hanggan na mumunguya sa mga traidor. Nagtaka si Rook kung may iba pang lugar na apektado ng pangalan nito. Pinayagan ni Rook na tamaan siya ng kalaban, pumutok siya ng malakas sa pader habang sumisingaw ang usok. Hindi nagmadali si Babel sa pagtawag ng kanyang pangalan. Sinabi ni Psycho na tapos na, ngunit sumagot si Hugo na hindi pa, lumitaw siyang muli mula sa mga guho, ipinahayag na dito niya siya tatalunin. Ipinaalala ni Hugo na patuloy na nire-erosyon ng Laporte Enter ang kanyang braso. Inamin ni Rook na totoo iyon, marahil matagumpay na inatake siya ng kakayahan, ngunit personal niyang natalo ang ilang tao sa labanan laban sa assassin. Ngayon, malinaw na nakita ni Rook na ang Laporte Enter ay isang kakayahan batay sa bilang ng mga napatay na parehong uri, dahil napatay ni Rook ang 7 tao, ang freezing index sa bawat pagkakataon ay 7%. At bawat 13 minuto, tataas ang antas ng pagyelo ng isa pang 7%. Ang Icy Hell ay nagyelo sa mga traidor na pumatay sa kanilang sariling uri. Pinuri ni Hugo si Rook sa mahusay na deduksyon, ngunit marahil ito ay dahil lang sa tamang kondisyon. Ngumiti si Rook, sumagot na mas naramdaman niyang tama siya sa pakikinig sa sinabi nito. Ito rin ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian si Hugo. Kinamumuhian niya ang mga taong nagpapakita ng pagdududa at panlilinlang sa labas. Pinatunayan ni Rook na si Hugo, tulad ni Ray, ay tinitingnan ang mundong ito na parang katulad ng tunay na mundo, hindi lang laro. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Hugo ay talagang nagdulot ng kakulangan sa ginhawa sa iba. Ipinakita ni Rook ang pakikilahok ni Hugo sa laro ni Franklin bilang kasabwat na sanhi ng trahedya, pagkatapos ay iniwan at nilinlang ang sarili.
Binigyang diin ni Rook kung gaano kasalanan para sa isang taong kasing indecisive niya na pigilin si Ray, kung gaano kasalanan para magdusa siya sa kanyang mga kasalanan habang patuloy na nalulunod sa mga ito. Nagpatuloy si Rook ng walang tigil, pinag-uusapan ang pagkalunod, masyado siyang nalubog sa kanyang papel, tunay na kapuna-puna. Umupo si Hugo sa loob ng robot, nanginginig ang buong katawan. Puno ang isip niya ng mga mapanuyang salita ni Rook. Nawala ng lahat ng katwiran, hinampas niya si Rook gamit ang isang makapangyarihang espada. Nang maglaho ang usok mula sa pag-atake, naroon pa rin si Rook sa anyo ng isang dragon demon human. Ang embryo at siya ay naging isa. Tinanong ni Hugo kung kaya niyang gawin iyon nang walang paghahanda. Ang katotohanan, inihanda ni Rook ito ng maaga. Ngayon, dalawa na lang ang maaaring makipaglaban ng tuwiran kung saan hindi na magagamit ni Hugo ang kanyang ultimate na freezing move. Sa kabilang panig ng gate, tinawag ni Franklin ang lahat upang tingnan kung ano ang nasasalamin sa mga mata ng halimaw. Ito ay si Gideon. Ang kanyang mga salita ay puno ng banta. Ang ginawa niya sa hakbang na ito ngayon ay una, patayin ang espiritu at kalooban ng bansang ito. Pangalawa, gusto niyang mapahiya ang taong sumusunod sa kanya sa lugar na ito sa harap ng lahat. Naunawaan ni Ray ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi niya magagamit ang Toxic Mist dahil nagamit na niya ito sa Western Gate. Muling nagplano siyang lumaban ng normal at pagkatapos ay gamitin ang Vengeance. Gumawa ng bagong anunsyo si Franklin. Nasa kamay niya ang device para pakawalan ang lahat ng halimaw sa lungsod. Nakatakda sa oras na 652 pang segundo. Matapos magsalita, itinapon niya ang switch sa bibig ng halimaw. Ang tanging paraan para maiwasan ito ay talunin ang RSG na ito. Galit na binalaan ni Grandria na talagang baliw ang lalaking ito. Agad na inatake ng halimaw na tumanggap ng utos ang tatlong tao. Nagplano si Ray na makalikom ng sapat na damage at pagkatapos ay gamitin ang Vengeance, pero ramdam pa rin niya ang labis na pagka-insecure. Sinabi ni Nemesis kay Ray na ang kabuang damage ay patuloy pang naiipon mula sa halimaw, pero ramdam niya na parang ito ay kumakalat. Gusto ni Ray na tiyakin kung may problema, kaya kinailangan niyang riskahin ang harapin at labanan ang RSK. Ang resulta ay hindi nakalampas sa inaasahan. Hindi makapinsala ang pag-atake sa halimaw. Malakas na tumawa si Franklin, inuulit ang tanong ni Ray kung bakit ang Vengeance ang supreme skill na maaaring ipataw sa lahat ng target. Binanggit niya ang Animal Ear Potion na nainom ni Ray na pumasok sa kanyang katawan 24 oras bago ang transformasyon. Sa panahon na ito ay nasa katawan ni Ray, patuloy itong nagpapadala ng impormasyon at lahat ng data sa kanya. Kaya naman, walang impormasyon tungkol kay Ray na hindi alam ni Franklin. Tumawa si Ray, tinanong kung kailangan pa bang gawin ng isang superior na tulad niya ang ganitong haba ng plano para talunin siya. Si Franklin, sa kabaligtaran, seryosong sumagot, nakikita mo, isang beses nang nasira ang plano dahil sa'yo. Dahil sinira ni Ray ang kanyang plano na patayin si Milia, kinailangan niyang bumuo ng ilang plano para harapin siya. Nagreklamo si Franklin na kung hindi naroroon si Ray, hindi sana nandoon ang beer, at 50 demi-worm ay tiyak na natapos na ang dalawang kapatid na babae, sina Milia. Naiintindihan ni Ray ang lahat at sinabi niyang bibigyan niya siya ng karapat-dapat na palo, dahil nang makita niya ang isang bata sa panganib, ipinangako niyang sasalubungin ang mastermind sa mukha. Sa pamamagitan ng ilang atake mula sa halimaw, nakumpirma ni Ray ang isang pangalan sa loob nito. Pinuri siya ni Franklin, sinabing magaling iyon, pero kahit na napagtanto niya iyon, wala siyang magagawa. Sumagot si Ray na kahit 1% lang ang tsansa ng panalo, hindi siya susuko. Tumawa ng malakas si Franklin, sinabing maganda ang tunog niyan, pero ano ang magagawa niya sa natitirang 270 segundo? May paraan si Nemesis para baligtarin ang sitwasyon. Ang slime ay gumana lamang sa loob ng 24 na oras, ibig sabihin, wala itong alam si Franklin tungkol dito, kaya maaari niyang pagsamahin ito sa isang sugal para manalo. Bagaman mataas ang panganib, ang pinakamasamang kinalabasan ay pagkatalo na. Sa planong ito, humingi siya ng tulong kina Grandria at Lindos para mahigpit na hawakan ang RSG. Ganap na pasibo si Franklin sa plano ni Ray. Pinapalitan niya ang takot ng higit sa 10,000 tao mula sa kaharian, gamit ang napakaraming mana na pinagsiksik sa isang higanteng agos, at pagkatapos ay pinakakawala lahat ng sabay-sabay. Hindi iniintindi ang pagkagulat sa mga mata ni Franklin, sumigaw siya na hindi iyon gagana. Wala sa mga kasanayan ni Ray ang tatama. Ngumiti si Ray, sinabing kung kaya niyang in-neutralize ang lahat, hindi niya iyon sasabihin mula sa simula dahil hindi siya hangal. Sinabi ni Ray kay Franklin na magmasid ng mabuti at sa susunod na segundo, sumabog ang buong RSK. Pagkatapos ng ataking iyon, nawalan rin ng malay si Ray. Nag-alala si Grandria at agad na tumakbo upang suriin siya. Iniutos ni Leader Lindos ang mga may natitirang mana na tulungan siya at ilayo ang iba pang nasugatan. Sinabi ni Grandria na kaya niyang gamutin ang mga sugat ni Ray pero ang karbonisadong braso ay hindi na maisalba.
Sinabi ni Nemesis kay Grandria na panatilihin na lang ang buhay niya, hindi niya gustong umatras sa sandaling ito. Binati ni Franklin ang kaharian, sinabing sila ay 251 segundo ang naantalang oras bago lumabas ang mga halimaw. Ginamit niya ang backup controller, patuloy na pinipindot ito para maglabas ng mga halimaw bago pa man lumitaw ang mga halimaw sa lungsod. Patuloy niyang inilabas ang DGP at Coast para harangan ang lahat. Sinabi ni Franklin na ang RSK ang pinakamahina sa mga halimaw na nilikha niya. Ang dalawa lang na inilabas ay may alamat na kapangyarihang panglaban. Sa simula, ipinadala niya ang RSG para subukan ang lakas ni Ray, hindi inasahan na matatalo siya nito ng pangalawang beses. Kaya sa pagkakataong ito, babayaran niya ang lahat ng kahihiyan. Gayunpaman, wala rin siyang intensyon na mabigo ang planong ito ngayong gabi. Tiningnan niya sa malayo kung gaano karaming pinsala ang naidulot ng mga halimaw. Nanatiling tahimik ang lungsod sa dilim. Hindi alam ni Franklin kung saan nagkamali ang plano niya, maliban kung may lumitaw na super assassin. Sa kabilang sulok, nakolekta na ni Marie ang lahat ng mga halimaw. Ngumiti siya ng buong pagmamalaki sa kanyang kakayahang magtago, wala nang matatagong lihim kay Franklin. Sa panig ni Hugo, tahimik niyang pinanood ang mga pangyayari at yumuko, sinabing tapos na ito. Tinutulan ni Rook, sinabing hindi pa tapos. Hindi papayagan ni Franklin na matapos ang lahat ng ganun na lang. Narinig ni Hugo na sinabi ni Franklin na ipinangako niyang babawasan ang pinsala sa mga giants, kaya't napangiti na lang siya at sinaway ang sarili sa sobrang pagkabulag. Bagaman hindi pa nakipag-usap ng direkta si Rook sa kanya, maari niyang tiyakin na tama ang kanyang hinuha. Mas tiyak, ito ay dahil wala siyang alam tungkol kay Franklin. Kung huhusgahan lang batay sa ginawa nito, tiyak na may mas kakilakilabot pa siyang plano. Binigyang diin ni Rook na iisipin ng kahit sino na ganoon, ngunit si Hugo lang ang hindi. Kung labis niyang pinagkakatiwalaan si Franklin, gagawa si Rook ng hula. Ang taong iyon ay malapit nang mag-anunsyo ng isang kakilakilabot na bagay. Tulad ng hula ni Rook, inihayag ni Franklin na isa sa katuparan niya ang Plan C, ganap na sisirain ang Gideon gamit ang 56 sa 826 na mga halimaw. Tumawa si Franklin ng malakas, sinabing kung sumuko sila ng mas maaga, hindi ito mangyayari. Pinindot niya ang kanyang daliri upang ipakita ang kanyang superior embryo, isang plant-beast fortress type. Nagsimula sa 5,000 halimaw, iniutos ni Leader Lindos na dakpin si Franklin bago pa mahuli ng panahon. Tumawa siya ng malakas bilang tugon, sinabing walang silbi, kahit siya ay mamatay, lalabas pa rin ang mga halimaw mula sa fortress hanggang sa maabot ang bilang. Nakisimangot si Nemesis, sinabing hindi sapat ang puwersa dito, kung ilan lang sila, hindi nila kayang talunin ang lahat ng halimaw. Si Ray, matapos gumaling at muling makabuo ng kamalayan, agad na sumakay sa kabayo at nagpatuloy sa pagsugod kasama si Nemesis. Magsisimula ng maayos, si Ray nag-isa ang humawak sa malaking bilang ng mga halimaw, ngunit dahil sa labis na dami, nagkamali siya sa kritikal na sandali. Nag-transform si Marie bilang isang espiritu upang tulungan siya. Nang marinig ang kanyang hiling, agad nagpasalamat si Ray kay Marie, sinabing kahit ano pa man ang anyo niya, makikilala pa rin niya siya. Tinanong niya kung si Marie ba ay talagang isang super assassin. Sumagot siya na dapat munang harapin ang mga halimaw. Bilang ng Franklin, sinabing sa kasalukuyan, may 2 hangal na masters na nakikipaglaban sa 5,000 halimaw. Dumating si Rook sa tamang oras at sumagot. Sino ang nagsabing 2 lang ang tao? Sa likod niya, pinangunahan niya ang mahabang hanay ng iba pang masters. Pagkatapos batiin si Ray, humarap siya upang batiin ang maitim na babae. Galit na tinanong ni Marie kung sino ang tinatawag niyang maitim. Tumingin si Franklin sa isang grupo ng mga recruits. Malinaw na kaya sana itong kontrolin ni Hugo. Isang posibilidad lang ang naiwan. Pinayagan niyang makalabas ang mga ito. Tumawa siya ng bahagya sa pagtanggap. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang nagtaksil. Sa arena, pumutok si Shu sa barrier, lumapit kay Figaro, at sinabi sa kanya na asikasuhin ang mga bagay dito, agad pinipigilan ang anumang balak ng dalawa sa ilalim ng stands. Si Shu ay pupunta upang kumonekta sa kakayahang nakuha ng batang si Ray. Tumingin si Franklin sa tanawin ng kanyang mga halimaw na pinapatay, mukhang labis na hindi komportable. Lumipat siya sa ibang plano, inutusang patungo kay Ray ang Dragon King na halimaw. Tumingin si Ray sa halimaw na may dambuhalang katawan at napakalakas na lakas, at bumulong kay Nemesis na baka mamatay siya sa laban na ito. Ngunit hindi niya hahayaang maging walang kabuluhan ang kamatayan na iyon. Ang pangalawang bagay na kailangan niya ng tulong ni Nemesis ay kapag ito ay umatake. Ang damage counter ay maaaring i-reflect pabalik. Dahil sa planong ito, nang umatake ang Dragon King, hindi umatras si Ray. Nanood ang buong kaharian sa sandaling ito na puno ng takot. Dumating si Shu sa tamang oras upang basagin ang pagkakaikot, tinulungan si Ray. Sinabihan niya ito na kung gusto niyang mamatay ng ganoon, dapat humanap ng mas astig na lugar. Itinuro ni Shu sa kanya na ang damage counter ay dapat gamitin kapag alam niyang kaya niyang talunin ito at mabuhay.
Sa kasalukuyang desisyon ni Ray, manalo man o matalo, mamamatay siya. Habang nagsasalita si Shu, ipinakita niya sa pamamagitan ng pagpatay sa Dragon King para makita ni Ray. Pagkatapos noon, hinaplos niya ang ulo ni Ray, sinasabing mas nagsikap siya kaysa inaasahan at maswerte na napanatili ang kanyang buhay. Natupad niya ang pangako niyang darating. Isinuot ni Shu ang telepathy ring, inanunsyo na nagkamali ang plano ni Franklin ngayong gabi. Ang pagkakamali ay ang pagpili na harapin siya at si Ray. Susunod ay ang pag-alis ng lahat ng halimaw niya. Pagkatapos ng anunsyong ito, mag-isa na hinarap ni Shu ang lahat ng halimaw na lumalabas mula sa fortress, kasing dali ng paglalaro ng bato-papel gunting. Nag-usisa si Franklin kung paano niya nagawa ito, maliban kung nag-enhance siya ng martial arts mula sa totoong buhay. Nakatayo si Junyu sa arena, mausisang tinanong si Figaro kung paano nagawa iyon ng oso. Sumagot si Figaro na araw-araw siyang masigasig sa martial arts. Ngunit ang pinaka-interesado si Junyu sa ngayon ay kung kailan i-activate ng isa pa ang dalawang tao na nakaupo sa ilalim ng stands para matapos niya sila gamit ang kanyang supreme skill. Kahit sa sandaling ito, mali pa rin ang pagkakaintindi ni Franklin sa lakas ni Shu, iniisip na ang individual na kapangyarihan ay hindi kayang tumapat sa napakaraming halimaw na sumasalpok sa Gideon mula sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, isang hakbang na ang unahan si Shu, inilabas ang isang battleship cannon na may malawak na saklaw ng pagkawasak. Lahat ng lumalabas na halimaw ay napatay. Nauunawaan ni Franklin na wala na siyang paraan para manalo. Kinuha niya ang isa pang controller, nais burahin ang tagumpay ng lahat at ang sariling kabiguan. Muling pinindot ni Franklin ang baton sa controller. Sa arena, tila sumabog ang mga eksena ng pakikipaglaban ni Shu sa mga halimaw, nagpalakpakan ang mga tao sa ibaba. Kamangha-mangha. Master. Isang dayuhan na nakaupo sa stands, nanonood sa labanan sa pamamagitan ng screen, ay bumulong tungkol sa pagpapalawak ng saklaw ng magic, pagpapalakas ng kapangyarihan ng magic, at pagtatago ng magic. At sa wakas, nagpadala siya ng kaunting mana sa bawat magical amplification skill, iniisip niya at pagkatapos ay inilipat ang buong 50,000 sa bawat skill. Isang matandang lalaki sa kanyang tabi ang nag-aalala, tinanong kung may mali sa kanya, bakit patuloy siyang yumuko. Ngumiti siya bilang tugon, sinabing ito ay bug lang sa ilalim ng kanyang paa na nakakairita sa kanyang mata. Ngayon, napakaraming bagay ang nangyari sa labas ng plano ni Franklin, lalo na ang estilo ng pakikipaglaban ng King of Destruction, si Shu, na nagpatanong sa kanya kung patas ba ang laro. Kinalkula ni Franklin ang bilang ng bala na nagamit, siguradong higit sa 3 bilyong lure. Palagi niyang tinatanong, bakit hindi binaril ni Shu ang pandemonium? Sigurado siya na kung gusto ni Shu, magagawa niya yon bago pa man niya pakawalan ang lahat ng halimaw. Marahil, nagsasagawa siya ng isa pang plano. Si Ray, na sinuportahan ni Shu sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa ibaba, ay lumapit kay Franklin ng mag-isa. May ilang bagay pa siyang nais ayusin kasama niya. Tumingin si Franklin kay Ray ng bahagyang hindi komportable, parehong superiors ang kanyang kapatid na lalaki at babae, at ang kapatid na lalaki ay may malakas na embryo. Paano ito nangyari? Tinanong niya kung bakit hinanap ni Ray ang tulong ng kanyang kapatid sa lahat ng paraan para makalapit sa kanya. Narinig niya na may 3 dahilan si Ray. Nagreklamo si Franklin na sobra yon, pero ang unang dahilan ay tiyak na may kinalaman kay Prinsesa Elizabeth. Nagtataka siya tungkol sa iba pang 2 dahilan ni Ray. Diretsong tinanong ni Ray si Franklin kung ano ang kahulugan ng tiyan para sa kanya. Agad niyang naunawaan na tungkol ito sa kung ang Infinite Dendrogram ba ay totoong mundo o laro lamang. Bigla siyang tumawa ng malakas, sinabing, tama, paano ito magiging simpleng laro lamang, lampas sa mga aspeto ng system. Lahat ay lumampas sa saklaw ng virtual games. Sinasabi niya ng tapat na kung walang system na patuloy na binibigyang diin na ito ay virtual game, kahit siya ay hindi makakapagpasya. Sa kanyang opinyon, ito ay isang global scale na virtual world building plan, at ang mga taong narito sa yugtong ito ay mga test subject. Ngunit hindi gaanong malamang na umabot na sa sobrang advanced ang teknolohiya. Sinabi ni Franklin kay Ray na maaaring may mundong umiiral ayon sa iniisip niya, o marahil mga alien. Tinanong ni Ray kung ano ang iniisip niya tungkol sa mga tao sa mundong ito. Sumagot si Franklin na ang mga ito ay mga mata na napakakomplikado na hindi na maihiwalay sa mga tao o mula sa ibang mundo, o posibleng mga cycle ng buhay na katumbas ng naunang dalawa. Nagpatuloy si Franklin sa pagsasabi kay Ray na kahit umiiral ang lugar na ito sa mundo, isa sa katuparan pa rin niya ang planong ito ngayon. Tinanong niya si Ray bilang kapalit kung ito ba ang totoong tanong na nais niyang itanong. Galit na sumigaw si Ray, tinatanong kung paano niya magagawa iyon. Diretsong sumagot si Franklin na ito ay dahil ayaw niyang hadlangan ng sinuman ang kanyang paraan ng pamumuhay. Ayaw na niyang ipagpatuloy ang usapan at tinanong si Ray kung ano ang ikatlong dahilan. Habang papatanong na si Ray tungkol sa ikatlong tanong, inatake ang kuta. Si Franklin, dahil sa kawalan ng pasensya na sumagot, ay nagsabing hawak pa rin niya si Prinsesa Elizabeth.
Sa natural na reflex, tumingin siya sa tabi, ang prinsesa ay nawala nang hindi niya namalayan. Naisip niya na si Ray ay palalamang pain, lahat ng plano ay bumagsak, at ninais niyang may paraan pa sana para makatakas. Nakita ni Franklin si Ray na walang takot, bitbit ang kanyang espada, at sumugod patungo sa kanya. Ngumiti siya, hinala ang ikatlong dahilan ay upang talunin siya. Yumuko si Franklin, inamin na natalo siya ngayon, ngunit darating ang araw na babalik siya. Parehong nagulat ang dalawa, binuksan ang mga mata nang malapad nang makita si Hugo na lumitaw. Ipinahayag ni Hugo na gagamitin niya ang lahat ng paraan upang protektahan si Franklin. Opisyal na nagsimula ang laban sa pagitan ni Ray at Hugo. Pareho silang may protektahan, isinantabi ang bagong pagkakaibigan na nabuo. Nakatayo si Franklin, nanonood sa laban, nakikita si Hugo na pinatay ng sariling kamay ni Ray. Muling bumangon si Ray mula sa mga labi, papalapit kay Franklin. Ngayon na ang oras upang lutasin ang ikatlong dahilan. Lubos na bumagsak ang plano ni Franklin nang desperadong patayin siya ni Ray, at kaya't nagtapos ang laro ni Franklin sa isang maluwalhating tagumpay para sa kaharian. Sina Xu, Figaro, at Sun Yu ay lihim na nagbukas ng isang kasiyahan pagkatapos ng nakakapagod na laban. Lubos na humanga si Figaro sa huling aksyon ni Sun Yu na winasak ang figura sa ilalim ng lupa bago maisakatuparan ni Franklin ang kanyang plano. Sinabi ni Sun Yu na ang halimaw na pinatay niya ay hindi gumalaw kahit kaunti. Matapos itong patayin, ginamit niya ang isang kakayahan upang suriin ang paligid at may natuklasan siyang isang bagay. Pisilin ni Xu ang piraso ng lupa na natanggap niya, ito ay isang uri ng mahiwagang lupa na pumipigil sa paggalaw. Walang makagalaw kapag napalibutan ng ganito. Ipinagpatuloy ni Xu na nahihinuha niya ang Beast King. Ang batang babae na may daladalang baby squirrel ay may ganap na ibang plano kaysa kay Franklin. Samantala, dumating ang banyagang Diyos ng lupa dahil alam niyang maglulunsad si Franklin ng teroristang pag-atake. Ipinaliwanag pa niya na ang Beast King ay isa sa pinakamalalakas sa kanluran. Kung nakipagtulungan siya kay Franklin, ang plano ay sana nakatugma sa Beast King. Sa kabaligtaran, pinigilan ng Earth God ang bahagi ng plano ni Franklin. Nahihinuhan niya na ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa arena. Lubhang na curious si Sun Yu tungkol sa pinakamalakas na taong ito at sa pinakamalakas na gumagamit ng mahika. Ipinaalam ni Figaro kay Sun Yu na nakipaglaban na si Xu sa Earth God noon na nagresulta sa tabla. Bulong ni Xu na kung dumating siya rito, dapat isang oras na siyang nauna. Ang totoo, sa kasalukuyan, dahil masyadong natagal ang plano, sumakay siya sa kanyang kotse upang umuwi at pinagsisihan na hindi nakipaglaban kay Xu. Pagkatapos ng pangyayaring ito, pinalayas din ni Franklin si Hugo mula sa samahan. Sanay na siya sa pagiging iniiwan ng iba, ngunit ang desisyong ito ay para sa kabutihan ni Hugo. Pinayuhan niya itong maglakbay sa labas upang madalas makipag-ugnayan sa kalikasan. Kapag nakapaglakbay na siya ng sapat, anumang oras na nais niyang bumalik, tatanggapin siya. Pagkatapos umalis ni Hugo, ibinahagi ni Franklin ang kanyang iniisip na ang pagpapanatili sa kanya sa tabi niya ay hindi papayagan siyang gumawa ng masama. Ngayon, mula sa impyerno, babawiin niya ang tagumpay mula sa mga nakatalo sa kanya. Si Elizabeth, sa gawi, muling nakatakas sa mga gwardiya upang maglaro sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, pinalitan niya ang kanyang target at sinundan si Xu nang matagpuan niya ito sa kalye at sinundan hanggang dito. Tinanong ni Ray kung may permiso siya. Walang kaalam-alam na sumagot ang batang babae, "Siyempre, nakatakas ako." Narinig ang sagot, nagulat si Ray at tinanong si Marie kung anong klaseng seguridad ang mayroon sila. Hindi inisip ni Marie na mahina ang seguridad, sa halip ang prinsesa ay masyadong matalino. Sumingit si Rook na ang prinsesa nga ay napakatalino, sobrang akma bilang magnanakaw. Nang makita ang lahat na nagbibiro, pinakawalan na rin ni Ray ang bagay na yon, naghahanda para sa laban na inayos niya noon kasama si Marie. Nawala ang isang braso ni Ray sa huling laban kay Franklin. Ngayon, tiningnan siya ni Marie, tinatanong kung kaya niyang manalo laban sa kanya. Hindi pinanghinaan ng loob si Ray. Higit pa rito, sa ngayon, ang antas at estadistika ni Marie ay higit na lampas sa kanya, kaya't hindi maikukumpara ang kakayahan sa labanan. Sa anumang kaso, nabawasan ang kakayahan niyang lumaban dahil sa pagkawala ng isang braso, ngunit hanggat may posibilidad, tiyak na hindi siya susuko, o gaya ng sinasabi, dapat samantalahin ang lahat ng posibilidad. Narinig ito, malakas na tumawa si Xu, pinupuri siya sa tunay na pagkaunawa. Nagpatuloy si Marie, sinasabi na yon ang dahilan kung bakit malakas si Ray. Ipinaalam niya sa kanya na mayroon na siyang bagong palayaw, ang kapatid ng hari ng pagkawasak at ang taong hindi matatalo kahit ng mga superior.